Una pa makita ni Brescia sa handsome and hunky businessman na si Alvin Lee ay minahal na niya ito. Ngunit nobyo na ito ng kaibigan niyang si Eileen. Subalit nagtalusira si Eileen kay Alvin at si Brescia ang nasa tabi ng binata sa panahon ng paghihilom nito ng nasugatang pride at puso. Hindi man ginusto ng dalaga ay maligaya siyang magkaroon ng puwang sa puso ni Alvin. Langit na para sa kanyang bawat sandaling makapiling ito. Pero bumalik si Eileen at nagbabantang aagawin muli si Alvin hanggang kailan paniniwalaan ng kanyang puso na siya na ang mahal ng binata. Alvin, please, tama na yan. Pabayaan mo ko, Brescia. Pabayaan mong lunurin ko ang sarili ko sa alak para makalimutan kong iniwan ako ni Eileen. Muling nagsali ng alak ang binata sa hawak na kupeta matapos sa iri ng laman niyon. Alvin, hindi pa naman katapusan ng mundo. Ngunit tila walang narinig ang lalaki. Yumupyup ito sa dalawang palad at sa tingin ni Brescia ay pinipigil nitong mailabas ang tinitimping sama ng loob. Kanina'y tinawagan siya ni Alvin. Bagamat halatang malungkot ang tinig ay hindi na may tumukhang lasing sa kanyang pandinig. Kaya nga nang dumating siya rito kani-kanina lamang, nagulat siya na madat na itong lunod na sa alak. Hindi gaanong maliwanag ang paligid. Tangay ang ilaw sa may kusina ang nakasindi. Nakaupo si Alvin. Sa pang-isahang sopa, nakapatong sa center table ang isang bote ng J&B na halos mga lahati ng laman. Walang ano-ano ay nagtaas ang mukha ang binata. Tumitig kay Brescia. Tell me, Brescia, ano bang meron si Lawrence na wala ako? Bakit kailangang ipagpalit ako ni Eileen sa lalaking iyon? Alvin, hindi kaniya ipinagpalit kay Lawrence. Sa simula pa man ay sila na. Nagkataong lang ng 2 taon silang nawala ng komunikasyon sa isa't isa. Kung kaya't naghanap si Eileen ng isang lalaking ipapanakip butas at sa malas ay ako iyon. Alvin, una pa lang ay alam mo nang si Lawrence na talaga ang nakalugar sa puso ni Eileen. Pero iniwan siya ni Lawrence ng mga panahong halos sumabog ang kanyang dibdib sa sama ng loob dahil sa pag-iwan sa kanya ng lalaking iyon ay ako ang naroon. Tapos ito ngayon ang igaganti niya, ang iwan ako at magbalik kay Lawrence. Ikaw kasi, hinayaan mo ang sarili mong malulong ng gusto ang loob mo kay Eileen. Kasalanan ko pa pala ngayon na minahal ko siya ng tapat. Wala kang kasalanan, Alvin, kung paanong wala ring kasalanan si Eileen. Biktima kayo pareho ng pagkakataon. Nagkataong mas mahalaga kay Eileen ang sarili niyang kaligayahan kaysa sa kaligayahan ng iba. Sana ay maintindihan mo yun para naman hindi naghihirap ng ganyan ang loob mo. Pero hindi rin bukal sa kalooban ni Brescia ang mga sinabi dahil maging siya'y labis na naaapektuhan sa sakit na tinamo ni Alvin sa pagmamahal nito kay Eileen. Nawala lang noon si Alvin ng 2 linggo upang makipag-business deal sa Australia. Sa pagbabalik nito ay nagulat pa ng matagmo ang wala ng Eileen na madaratnan. Ang tanging naiwan ay isang sulat na nagpapaliwanag ng lahat. Humihingi ng tawad si Eileen sa pagkakatuklas na sa kabila ng lahat ay si Lawrence pa rin pala ang itinitibok ng puso nito. Ibinigay ni Alvin ang lahat kay Eileen. Ginawa nito ang lahat upang makalimutan ni Eileen ng sakit na nararanasan. Para lang pala sa bandang huli, ito naman ang masaktan. Sa nakalipas na 1 linggo, simula nang iwan ni Eileen si Alvin upang sumama kay Lawrence, ay malaki na ang pinagbago ng binata. Kung hindi lang kilala ni Brescia ng lubusan si Alvin, ay hindi niya mapapaniwala ang sariling ang binata ang nakikita niya ngayon. Naging malapit silang tatlo ni Eileen, ngunit hiligit silang close ni Alvin ng panahong naglilibin na ito. At si Eileen, kaya nga nang malaman ni Alvin na iniwan na ito ni Eileen, ay si Brescia ang una nitong tinawagan upang magpahingahan ng sama ng loob. Please Alvin, it's not yet the end of the world. Maging matatag ka. Ako ang higit na nasasaktan nang makita kang ganyan. Pansamantala yun lamang naman talaga ang tanging magagawa niya. Ang ipakita sa binata ang malaking concern niya rito kung gaanong naaapektuhan din siya sa sinapit nito. Sa 3 taon nilang pagkakakilala ni Alvin, minsan naman ay hindi niya ito nakita sa ganito ka-helpless na sitwasyon. She wanted to touch him but then hesitated for unknown reason. Dahil summer at hindi pa naman nag-a-apply ng trabaho ay kumuha ng swimming lesson si Eileen. Afternoon ng schedule nito, Wednesday hanggang Friday. Si Brescia naman ay kumuha ng summer classes sa kanyang kursong psychology. Sa US na siya nag-aaral. 2:00 ng hapon ang labas niya buhat sa eskwela. 6:00 naman ang dating ni Eileen. Si Tatay Doro ay gabi dumarating buhat sa trabaho nito. Tanging si Nanay na niyang naiiwan sa boarding house.
Malakas pa naman ang matandang babae at hindi nito iniinda kung maiwang mag-isa. Isang hapon na galing siya sa eskwela, nadaanan niya ang silid ng mag-asawa at nakita niyang nagsisiesta si Nanay Nelia. Hindi na niya ito ginambala. Tuloy-tuloy na siyang pumasok sa kanyang silid at nagpalit ng damit pambahay. Matapos magbihis ay muli siyang lumabas. Distamay ang silid naman ni Aileen ng kanyang tinungo. Binuklat-buklat niya ang mga photo albums ng kaibigan. Hindi nagtagal ay nakita rin niyang hinahanap ang larawan ni Alvin. Kinuha niyang nasabing litrato at tinago sa buldasan ng suot na shorts. Pinalitan niya ng ibang litrato na hindi nakalagay sa album ang nablangkong espasyo at tiniyak na iayos dati ang albums. Pagkatapos ay muling lumabas at bumalik sa sariling silid. Pabagsak siyang humiga sa kama. Saglit na nangiti dahil animo isa siyang magnanakaw na naka-mission accomplice. Pagkuhay kinuha niya ang larawan sa kanyang bulsa at nangingiting tinitigan ito. Hindi maintindihan ni Brescia ang sarili kung bakit mula nang makita niya si Alvin Lee ay hindi na ito naburas sa kanyang isip. Naalala niya yung isineyaw siya nito at sabihing maganda siya na bagay raw sa kanya ang morena niyang kulay. Mga papuring agad nagdala ng kasiyahan sa kanyang puso. Hindi na niya inintindi kung nambubola lang ito o ano. Basta't ang buhay na buhay sa kanya ay ang kakaibang damdaming idinulot nito sa kanyang pagkatao at sa kauna-unahang pagkakataon ay nagawa niyang mangumit at sa kaibigan pa man din niya. Pero paano ba niya sasabihin kay Aileen na gusto niyang mapa sa kanyang larawan ni Alvin? Kung hihingi naman niya, ano ang sasabihin niyang dahilan? Alam nga namang sabihin niyang crush niya kasi ito, samantalang alam niyang naliligaw ito kay Aileen kahit na alam nitong may boyfriend ng kanyang kaibigan. Kung sasabihin niyang totoo, ano naman kaya ang magiging reaksyon ng kaibigan? At hindi naman ganun kalakas ang loob niya para sabihin ang tunay na dahilan. Inupit niya ang litrato ni Alvin, ginagawang wallet size, tapos ay inilagay niya sa kanyang pitaka. Kapag wala siyang magawa ay nasisiya na siyang pakatitigan ang larawang iyon. Pinapangarap niyang sana'y siya na lang ang niligawan ni Alvin. May pagkachinito ang lalaki, matangos ang ilong at maputi, at Chinese mestizo. Sa kabila noon ay lalaki pa rin ang dating. Para sa kanya, si Alvin ang pinakagwapo sa lahat ng lalaking nakilala niya. Nasa kantin sila noon ng kaklase at kaibigang si Mary Jane. Nakapila na sila para bumili ng merienda. Anong gusto mong soft drinks? Tanong ni Brescia. Kahit ano na lang, total ikaw naman ang manlilibre. Sige ako na lang o order. Maghanap ka na ng mesa natin at baka maubusan pa tayo. Nakita kasi niya ang grupo-grupong estudyante na pumapasok sa kantin. Mabilis na tumalima si Mary Jane. Nakakita ng isang bakanting mesa na pandalawahan. Umupo ito at doon siya hinintay. Maya-maya pa ay dala-dala na niya ang tray na may 2 bote ng soft drinks at 2 pinggan ng spaghetti. Dalian mong kumain, may pakikita ko sa iyo pagkakain natin, sabi niya. Ano na naman? Tanong ni Mary Jane. Bagong poster na naman ang kinamamatayan mong boyson? Gaga, may kinamamatayan talaga ako ngayon pero hindi ang boyson. Ano naman, may bago ba? Meron eto, sabay pakita niya ng litratong nasa wallet. Gwapo siya, no? Tinitigan ni Mary Jane ang gwapong larawan ni Alvin. Oo nga no, sang-ayon ito. Talaga, kaya nga kahit ayoko naglakas loob akong dukutin ang picture na to, mapa sa akin lang. Napamangang kausap niya. Dinukot mo. Tumango si Brescia. Kanino? Saan? Sa boardmate ko. Sa photo album niya. Hindi pa nga niya alam eh. Ganun ka kaded sa lalaking yan. Ang pagkakaalam ko si Mickey Graham ang nandyan sa wallet mo nun. Si Mickey Graham ang member ng sikat na foreign band na Boyson. Noon yun, iba na ngayon, si Alvin ang crush ko. Alvin, nagtatakang ulit ni Mary Jane. Yeah, Alvin Lee, sagot niya sabay halik sa larawan. Ano ka ba, Brescia? Ang cheap mo, ho? Ba't naman ako naging cheap? Mag-isip-isip ka nga, tanggalin mo na nga sa wallet mo. Baka may makita pa na hinahalikan mong litratong yan, eh matawa lang sa'yo. Mary Jane, I'm in love. Confess ni Brescia na sumulyap na papaitaas para bang sinasabing being in love means heaven. Umilingin ni Mang Karap. Hindi love yan. Maslado ka lang nadadala sa kanya dahil gwapo siya. But I'm in love. Giit niya. O sige na nga. In love na kung in love. Total ikaw naman ang taya sa merienda. Pagbibigyan na kita sa ilusyon mo. Isang hapon nakasimangot na dumating sa boarding house si Aileen. Mukhang gustong umiyak. Hindi sanay si Brescia na nakikitang wala sa mood ng kaibigan. Sinundan niya ito sa silid nito. Bakit hindi yata may pintayang mukha mo? Tanong niya kay Aileen. Nagkagalit kami ni Lawrence. Ganon, no problem. Di makipagbati ka sa kanya. Sino bang may kasalanan? Siya. Well, hindi naman mahalaga kung sino ang may kasalanan, di ba?
Kahit siya pa ang nagkamali, just be kind enough to approach him and say sorry. And presto, bati na uli kayo. Hindi ganun kasimple ang nangyari, Brescia. Nag-break kami. Ha? Bakit? Tila hindi makapaniwalang tanong niya. He's a two-timer. I saw him with that damn girl. Hindi siya makapagkakaila dahil ako mismong nakakita sa kanila. Nagkayayaan kami ng mga kaklase ko sa swimming lessons na manood ng sine at doon ko sila nakita. Ano naman kung may kasama siya sa loob ng sinihan, baka naman kapatid niya ko kaibigan kaya yung girl. Alam mo, Brescia, minsan hindi ko alam kung inosente ka o nagtatanga-tangahan paano magiging magkaibigan ng isang babae at lalaki na torid kong magkahalikan. Napanganga si Brescia. Tila ba hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig. Umismid si Eileen. Alam mo, magumungha ka na lang kaya. Yan ang napapala mo sa kakukulong dito sa kwarto mo. Hindi mo na alam tunay na ikot ng mundo. Hindi na lang pinansin ni Brescia ang pagtatry ng kaibigan. Nauunawaan niyang nararamdaman ito sa mga sandaling iyon. But what did he do? Did he apologize? I know he would try to kapag nagkita kami, but I won't pay attention to his lies. I thought you love him. Nasambit niya. Of course I love him. Kaya nga nasasaktan ako ng ganito. Sagot nito. Then why can't you forgive him? Oh, Brescia, you don't really understand what you are saying. I love him, but I love myself more. That's why I could forgive him. But love is understanding, Eileen. Ani niya tila eksperto na siya pagdating sa ganoong usapin. Love is respect, trust, and understanding. But how can you continue loving someone who had lied to you? Won't you try to talk it out with each other first? I already had enough pain. Are your feelings the only thing that matter? In this respect, yes. Then that is a selfish love, sabi ni Brescia. Selfish as it is, that's how I wanted it. Well, right now, all I want is to take a rest. So if you kindly excuse me, marahang lumabas ng silid si Brescia upang hayaang makapagpahinga ang kaibigan. Ganun lang ba ang makipag-boyfriend? Easy come, easy go. Isang hapon ng linggo ay kumatok sa kanyang silid si Eileen. Yes, sabi ni Brescia nang pagbuksan niya ito ng pinto. Can I come in? Tanong nito. Of course, tugon niya. Naiwan mo sa ibaba ang wallet mo, Brescia. Siguro ay kaninang nagpabili ka ng soft drink sa akin nang magpunta ko sa tindahan. Heto oh, sabi ni Eileen nang makapasok. Titig na titig ito sa kanya. Thanks, nakangiting kinuha niya ang iniabot nito. Pagkalapag niya ng wallet sa ibabaw ng tukador. May bigla siyang naalala. Napatingin siya kay Eileen. Nakikita niyang nakangiti ito ng makahulugan. Tila ba nanunokso na hindi siya lubos mamawaan. Nakita mo yung picture niya? Pautal-utal na tanong niya. Obvious that she was guilty of something. Oo, sagot ni Eileen na nakangiti pa rin. Oh, nanlalatang napaupo si Brescia sa kanyang kama dahil sa nararamdamang pagkahipiya. Parang matutunaw siya ng mga oras na yun. Gusto mo siya? May gusto ka kay Alvin? Tanong ni Eileen. Ha, wala. Kailan niya. Hindi niya malaman kung ano ba talagang dapat niyang isagot. Tumawa si Eileen nang nakakaloko. Bakit nakatago rin sa wallet mo yung picture niya? Kaya pala matagal kong hinanap yung picture na yun eh. Hindi ko makita-kita. Tanda ko ay inilagay ko yun sa photo album ko. Wala akong kamalay-malay na nasa iyo pala. Ikaw ha? Nanonodyo ito. Crush mo siya, no? Tanong ulit nito. Pumuntong hinga ng malalim si Brescia. Nagyuko ng ulo bago nagawa na magsalita. He's cute. Alam mo, Brescia, you don't have to keep his picture in your wallet. No use keeping it. Para ano pang magtago ka ng litrato ng isang lalaking nagugustuhan mo kung hindi ka man lang niya nililigawan. Kaya kinuha ko na yung nandyan sa wallet mo. Mas maiging ako na ang magtago niyon. Mabilis siyang tumayo at kinuha ang kanyang pitakang ipinatong sa tukador. Nadismaya siya nang makitang wala na rin ang litrato ni Alvin. Nagpatuloy sa pagsasalita si Eileen. Di ba't nasabi ko sa iyo na naliligaw sa akin si Alvin? At sinagot ko na siya kahapon. Tumigil ito na animo tinatansya ang magiging reaksyon niya. Mag-boyfriend na kami ni Alvin ngayon. Hindi nakakibo si Brescia. Masakit na masakit ang kalooban niya sa revelasyon na iyon ni Eileen. Galit ka ba? Nasaan ang karapatan kong magalit? Sa kabila ng totoong nararamdaman, nagawa pa rin niyang magpakakaswal. Lumabas na ng silid niya si Eileen. Nagtungo naman siya sa Teresa upang palipasin ang kanyang sama ng loob. Iginalang ng kaibigan ang kanyang pananahimik. Isang gabi, halos isang linggo makaraan ang kanilang pag-uusap tungkol sa litrato ni Alvin. Muling kumatok sa silid ni Brescia si Eileen. Napansin kaagad niya na mukhang malungkot ang kaibigan. Alam niya kung kailan may bumabagabag dito. May problema ba, Eileen? Usisa niya matapos itong patuloyin. Tumango si Eileen. Pagkatapos ay naupo sa gilid ng kanyang kama.
Siya naman ay naupo sa silya ng tukador paharap sa kaibigan. Baka magsabi ako sa nanay Nelia. Gusto ko sana kasing lumipat muna sa ibang tirahan. Isang maliit na apartment kaya. Total ay may trabaho na ako. Next week ay magsisimula na ako sa pinag-applyan ko. Gusto kong maranasang magsarili. Bakit? Tanong ni Brescia. May problema ba rito? May hindi ka ba nagustuhan? Why don't you tell me? Para problemang hindi masasolve na ayos na usapan. Walang problema rito, Brescia. Gusto ko lang talagang subukang mamuhay ng mag-isa. Gusto kong makita ang tunay na tayo ng sarili ko. Sinasabi yun ni Aileen habang gumagaral-gal ang boses at nagulat pa siya nang bigla nitong ibahin ang usapan. Parang nahihirapan akong tanggapin na break na kami ni Lawrence Brescia. Kahit ngayong boyfriend ko na si Alvin, ay alam kong si Lawrence pa rin ang nakalugar dito sa puso ko. Naibulalas nito na animo hindi na kayang itago pa sa dibdib. Hindi makapaniwala si Brescia sa revelasyong narinig mula kay Alvin. Gayon pa man ay pilit niyang pinakalma ang kanyang tinig ng magsalita. Sabi ko naman sa'yo, ikaw na ang lumapit sa kanya para makipagbati. Malabo na siguro ngayon yun, Brescia. Ang balita ko ay may iba na talaga siyang girlfriend ngayon, bukod pa rin sa nakita kong kasama niya sa sinihan. Talagang nasaktan ako ng labis na napunta lang sa wala ang matagal-tagal ding relasyon namin. Ilang buwan ko nang iniinda ang lahat, tinatago ko lang, ayokong may makaalam. Mahal ko pa rin si Lawrence, pero may magagawa ba ako kung talagang hindi siya para sa akin? At gusto ko na rin kalimutan siya at ialis sa sistema ko. Kaya nga kahit hindi ko naman talaga gusto ay sinubukan kong makipagrelasyon kay Alvin. Para tuluyan ko nang makalimutan si Lawrence and to be get even at the same time. Aileen, kung talagang gusto mong kalimutan ng isang tao, kahit nag-iisa ka pa ay magagawa mo, hindi mo na kailangang manggangit pa ng ibang tao. Pero baka sakaling makatulong si Alvin. First love ko si Lawrence at alam kong hindi siya ganun kadaling kalimutan. Huli na ang pagsisisi kong dapat ay hinayaan ko siyang makapagpaliwanag noon. Malungkot na malungkot ang tinig ni Aileen. Mamaya ay magsasabi na ako kay Nanay Nelia na lilipat na ako sa katapusan. Bigla na naman ang pagliliko nito sa usapan. Bakit kailangang lumipat ka pa ng ibang tirahan, Aileen? Maluha-luha si Brescia. Dadalawa lang tayong magkasama rito ay iiwan mo pa ako. Tatawag naman akong madalas at kung may time ako ay dadalaw-dalawin ko kayo rito. Talagang didesidido ka na kung gayon. Malungkot na nasabi niya. Tumango ang kaibigan. Magsasabi na nga ako kay Nanay Nelia eh. Tuluyan na siyang napaiyak. Kaya tanong iniiyak-iyak mo riyan. Hindi naman ako mamamatay no. Para lilipat lang ako ng ibang tirahan. Natatawang sabi ni Aileen na nilapitan siya at niyakap. Si Lawrence ba ang dahilan kung bakit walang kabugabog ay nagpasya ka ng ganyan? Naitanong niya sa sabay titig dito. Umuntong hininga si Aileen. Partly yes, amin ito. Pero hindi ka na dapat umalis. It only means na maiiwan akong mag-isa rito. Anong maiiwang mag-isa ay nandyan si Nanay Nelia at si Tatay Doro? Naku naman, hindi magtatagpo ang mga kwento namin. Lagi kaming magkakaiba ng channel. Masasanay ka rin, Brescia. Intindihin mo naman ako. Gusto ko lang mapagsolo pansamantala. Nadalaw ka lagi. Promise, pangako nito. Aasahan ko yan, Aileen. Sure, sabi nito sa bayakap sa kanya ng mahigpit. Makalipas ang ilang araw ay lumipat na ng bahay si Aileen. Kahit na anong pigil ay hindi na nila ito napigilan pa ni Nanay Nelia. At kahit na anong pilit din niya ay hindi ito pumayag na maihatid niya sa bago nitong tirahan. Tatawagan na lang daw siya kapag naiayos na nito ang lahat sa bagong tirahan. Ngunit nagimbal si Brescia. Ang kalamang nakikipaglibi na si Aileen sa boyfriend na si Alvin Lee pagkaraan pa ng ilang buwan. Labis-labis ang sakit ng loob ng dalaga. Pero wala rin naman siyang magagawa pa. May relasyon naman ang dalawa at sa pagiging liberated ni Aileen, ano pa nga bang dapat niyang asahan? Mabait naman si Alvin. Tingin nga niya ay napakaswerte ni Aileen dito dahil mahal na mahal nito ang kanyang kaibigan. Madalas pumasyal sa kanila si Aileen na kasama si Alvin at hindi rin naialis na madalas siya sa bahay ng mga binata kung saan nakatira ang dalawa. Close na rin sila ni Alvin sa isa't isa. Bittersweet ito sa kanya bilang kaibigan. Dahil doon ay hindi niya mapigil na lalong mahulog ang damdamin niya rito. Sa halip na patay ng anumang damdamin mayroon siya rito. Gayon pa man ay pinanatili niyang lihim ang lahat. Mabilis na nalagas ang tangkay ng panahon. Nakagraduate na rin siya sa college at ngayon ay nagtatrabaho na sa isang kilalang kumpanya. Dahil doon ay dumalang ang pakikipagkita niya sa mag-live-in partners. Bagamat madalas na nagtatagwan at nagpapalitan sila ni Aileen ng messages sa kani-kanilang cellphone. Wala namang anumang naikukwento sa kanya si Aileen at wala rin siyang nahihimigang kakatuwa sa pananalita nito sa tuwing magkakausap sila. Kaya gulat na gulat siya ng isang araw ay malamang hiwalay na ang dalawa.
Iniwan ni Eileen si Alvin upang sumama kay Lawrence. Kumakain noon ng hapunan ng mag-asawang Doro at Nelia. Si Brescia ay nasa sala at nanonood ng TV nang marinig ang pagtunog ng basar sa gate. Tinignan niya kung sino ang dumating. Nagulat pa siya nang makita ang bisita. Si Alvin. Ay, sabi nito na kahit nakangiti ay mababanag pa rin ang lungkot sa mga mata. Pwede ba kitang makausap? Ilang sandali munang lumipas bago siya nakapagsalita. Pinatuloy niya ang lalaki sa kabila ng kalituhan ng isipan. Anong dahilan at narito ngayon ang lalaking ito? Sa salas ay dinulutan niya ito ng maiinom. Sinabi niya rin kina Nanay Nelia at Tatay Dorang tungkol sa presensya ni Alvin. Saglit naman itong pinakiharapan ng mag-asawa bago hinayaan silang magkasarilinan. Ilang araw nang nakakalipas ay tinawagan siya ni Alvin at ibinalita nito sa kanya sa malungkot na tinig ng ginawang pag-alis ni Eileen ng walang paalam. Hindi pa pala nahusto ni Alvin ang ibinalitang iyon sa kanya sa telepono at ngayon ay para pang gustong ipahayag ng personal as if hindi pa niya alam. Gusto kong magkausap kami ni Eileen once and for all, pero hindi ko alam kung saan sila nagtatago ni Lawrence ngayon. Panimula ng binata at hindi niya kaligtas sa kanyang pagdiim ng bagay nito. Hindi ko alam kung saan sila nakatira ngayon. Hindi sinasabi sa akin ni Eileen. Aniya na pilit sinalubong ang titig ng binata upang ipakitang nagsasabi siya ng totoo. Kahit man lang ang bagong cellphone number niya, hindi na nagdalawang isip pa si Brescia. Sure, teka kukunin ko ang organizer ko. Halos mahulog siya sa hagdan dahil sa pagmamadali. Muli ay hindi nakaligtas ang pagkataranta niyang iyon sa matalas na obserbasyon ng binata. Hindi naman naglipat minuto ay muli siyang bumaba at ibinigay rito ang bagong numero ng cellphone ni Eileen. Nagpaalam na rin agad ito. Sige, hindi na ako magtatagal. Salamat, Brescia. Itihatid niya hanggang gate si Alvin. Nakakailang hakbang pa ito palayo nang muling lumingon sa kanya. Magyapang kumunot ang noon ito nang makitang nararon pa rin siya sa may gate at inihahatid ito ng tanaw. Bumalik si Alvin sa kanyang pagtataka at nagulat siya nang bumulong ito sa kanyang tenga. Naramdaman niya ang isang uri ng kiling na hindi niya mawari nang sumayad ng bahagya sa ilog niya ang mga labi nito. You know what? Malaki ang kaibahan ninyo ni Eileen. Minsan ay nanghihinayang ako na hindi tayo ang unang nagkita. Yun lang at tuluyan na itong umalis. Matagal-tagal nang wala si Alvin na hindi pa rin nakahuma si Brescia sa pagkakatayo. Nang bigla niyang marinig ang tawag ni Nanay Nelia. Lumingon siya at nakita na itong nakatayo sa may pinto. Ano raw ba ang sadya ng dating nobyo na yun ni Eileen? Tanong nito sa kanya. Hiningi niya ang bagong cellphone number ni Eileen. At ibinigay mo? Kumunot ang noon ng matanda. Hindi naman ho siguro masama kung magkausap sila. Actually, he deserves an explanation, di ho ba, Nanay Nelia? Sa himig niya ay nakakahalata ang kasera na tila kinakampihan niya si Alvin. Ngayon pa man na hindi na ito makumibo pa. Pumasok ka na sa loob, mahamog na. Sa halip ay sinabi nito. Gabi na, ngunit hindi pa rin dalawin ang antok si Brescia. Naupo siya sa sopa at pantulot na tinampot ang telepono. Eksakto namang pakyat na si Nanay Nelia upang matulog na nang matigilan ito nang makita siya. Itinigil ni Brescia ang akmang pagdayal nang makitang nakatingin sa kanya ang matanda. Tatawagan ko sana si Eileen, paliwanag niya. Sasabihin mo sa kanyang nagpunta rito si Alvin? Sana. Makalalo lang maging komplikado ang mga pangyayari. Gabi na, may pasok ka pa ng maaga bukas. Hinintay ni Nanay Nelia na makapanhik siya. Nang lubusan siyang makapasok sa kanyang silid, ay napailing na lamang ito. Nakita kasi nito nang bulungan siya ni Alvin. Hindi na lang nito binanggit pa ang tungkol doon. Hindi na nga niya tinawagan pa si Eileen tulad ng sinabi ni Nanay Nelia to keep herself out of trouble. Dapat ay hanaan na lamang niyang dalawa na tumapos sa problema ng mga ito. Wala naman siyang kinalaman doon, kaya't hindi siya dapat makialam. 3 araw ang makalipas matapos sumulpot ni Alvin sa boarding house, nakatanggap ng tawag si Brescia mula kay Eileen. Bakit mo binigay sa kanya ang cell number ko? Kastigo ng kaibigan sa kanya, bagamat sa tono to'y hindi naman talaga galit. Para magkausap kayo. Sinabi niya sa akin gusto ka raw niyang makausap, once and for all. Hindi yun ang motibo ng pakikipag-uusap niya sa akin. Nakikipagbalikan siya. But no way, si Lawrence pa rin talaga ang mahal ko. Ganun mo na lang ba kadaling i-dispatch sa si Alvin? I hate to leave him, Brescia. Naging maganda ang pagsasama namin. Pero gusto kong bigyan si Lawrence ng another chance. Hindi ko talaga siya mahal. Alam mo namang ginamit ko lang siya nun para makalimutan ko si Lawrence. Pero wala rin namang nangyari. Hindi ko rin naman siya natutunang mahalin. So bakit kailangan ko pang pahibain ang relasyon ko sa kanya kayong bumalik naman si Lawrence? Patuloy ni Eileen na sa tono parang hindi man lang nagigilty kahit konti sa ginawa nito kay Alvin. Hindi mo man lang pinanghihinayangan ng halos 2 taong pagsasama ninyo. Nanghihinayang din. Pero masaya na talaga ako ngayon. Talagang nagbago na si Lawrence.
Ako na lang ngayon ang babae sa buhay niya. Hindi ako nagkamali sa pagsama sa kanya. At para patunayan na hindi na niya ako lolokohin, ay pinakilala na niya ako sa parents niya. Napabuntong hininga na lamang si Brescia. Somehow nauunawaan niyang nararamdaman ng taong umiibig, tulad ni Aileen. Nawawala ang matitinong kaisipan, nagiging baluktot ang katwiran. Dahil si Rene ay umiibig, sa lalaking iniwan naman ito. At kung maaari lang, kahit maging replacement lang sa puso ni Alvin, ay kanyang tatanggapin. At ngayon nga ay narito siya sa piling ni Alvin upang damayan ang konsolahin. Ito sa kabigo ang tinanggap. Halika Brescia, samahan mo akong uminom, magpakaligaya tayo. Cheers! Itinaas pa nito ang kupetang hawak. Hindi kumibo si Brescia. Sa kalooban niya sinisisi niya si Aileen sa sinapit ni Alvin. Kamona ng binata ulit. Para ano pa tinawagan kita para pumunta rito kung hindi mo naman ako lubusang pauunlakan. Kumuha ito ng isa pang kupeta at sinalina niyo ng alak. Tapos ay iniabot sa kanya. Come on, sip it for me. Uminom naman siya bilang pagbibigay sa lalaki. Agad na gumuhit sa kanyang lalamunan ng pait na dulot ng alak. Hindi siya sanay na uminom ng kahit na anong klase ng alak. Hanggang punch lamang siya kung kinakailangan sa mga social drinkings na dinadalawa niyang parties. Ibinaba niya sa center table ang kupeta at naupo sa isang sopa. Sinundan siya ni Alvin na nagtatakang tingin. Ayaw mo, para namang hindi mo alam na hindi ako umiinom. Diyos na lang ang sakin. Nagkibit balikat ang lalaki. Tapos ay nagbukas ng rep at naglabas ng isang Tetra Pak juice at iniabot sa kanya. Dahil sabi niya, sa edad mo ba namang 22 ay hanggang Diyos ka pa rin lang, Brescia? I want to keep it that way. Sagot niya nilang kapanpan ng isang ngiti. I'll just try brandy. You'll find out that it's much better, at least to calm your nerves. But certainly not the best way. Hindi ko kailangan ng mga uppers whenever I fall down. There is always a better way to do something. Napahiya ang lalaki sa kanyang sinabi. Like what? Tanong nito. Like talking out with a friend. What do you mean? Well, may kung ilang buwan ang wala si Aileen. Hanggang ngayon ay halos magpakamatay pa rin. Sa alak, look at yourself, Alvin. Where is the man I used to know? Decent, clean-shaven, admirable. What I see in you right now is a total helpless freak. Freak as I am, you love keeping for a friend, don't you? Hindi agad nakakaibos si Brescia sa sinabi ng binata. Oo nga naman, heto siya at nagsasabing disgusting ang itsura ni Alvin sa ngayon. Pero heto rin siya sa kabila ng kasalukuyang kalagayan ng lalaki. Isang tawag lang nito ay nagkukuhawag na siya sa pagpunta para damay ito sa pagdadalamhati. Hindi ka naman dating ganyan, Alvin. Pero ngayon ay ganito na ako. At masaya ka ba sa ginagawa mo ngayon sa sarili mo? Masaya? Hell, paano ako magiging masaya knowing that my woman is now in another man's girl? Umupo si Alvin sa sopa at saka nagpatuloy. Life means nothing to me anymore. Masyadong tinapakan ni Ellie ng pride ko, ang pagkalalaki ko. Ngayon wala na siya at para ano pa. Masakit ang sinabing iyon ni Alvin para siyang sinaksap sa bibig. Para rin itong sinabi na kahit na konti ay wala siyang halaga sa buhay nito. Samantalang sa loob ng panahong magkakilala sila ay tanging si Alvin lamang ang lalaking inlugar niya sa kanyang puso. Maraming nagtakang lumapit ngunit hindi niya pinayalo. Si Alvin lamang ang kanyang iniibig at wala nang iba pa. Kahit na ang pag-ibig niya ay wala ng pag-asang magkaroon ng katuparan dahil si Aileen ang iniibig nito. Pero noon ayun, ngayon ay nakakasilip siya ng pagkakataon. Wala na si Aileen, baka sakaling magkaroon siya ngayon ng tsansa. Ipinikit niya ang mga mata at pinilig ang ulo sa isiping iyon. Napakabilis tumakbo ng kanyang isipan nitong mga nakarang araw. Tumabi siya sa binata. Alvin, bulong niya rito na punong-puno rin ng kalungkutan at pakikisimpatya. Hindi kumibo si Alvin. Sumandal ito sa sopa at inihimlay ang ulo sa sandalan at pumikit. Hinawi ni Brescia ang buhok nitong nakalaylay sa noo. Marang hinaplos-haplos ang noo nito. Kung nagikinhawan si Alvin sa kanyang ginagawa, ay alam niyang higit siyang nasisihan sa ikinikilos niyang iyon. Kahit malaki ang pagbago ni Alvin sa nakalipas na mga buwan, ay damang-dama niya na buhay pa rin ang pag-ibig niya sa lalaki. Nagmulat ng mga mata si Brescia. Pagkuway na pabalikwas siya ng bangon. Nanibago sa paligid. At saka lamang niya naalala na naroon nga pala siya sa bahay ni Alvin. Napatingin siya sa relo sa dingding, 7:00 ng umaga. Nakatulog din pala siya. Mabuti na lamang at wala siyang pasok dahil linggo. Napatingin siya sa mahabang sopa. Wala na ron si Alvin. Sa kanyang pagtayo ay saka lamang niya napansin na nalaglag na ang kumot. Kung gano'n ay kinumutan siya ng binata habang siya ay natutulog. Napangiti siya. Kahit kailan ay gentleman talaga si Alvin. Hahanapin sana niya ang binata nang bumungad ito mula sa kusina. Nakasuot ito ng boxer shorts at body hugging na sando.
Gulo pa rin ng buhok at halatang hindi pa naliligo. Nakakahiya naman sa magandang bisita ko, kaya nagluto na ako ng almusal. Gusto mo na bang kumain? Tanong nito sa kanya. Maligo ka kaya muna at mag-ahit bago tayo kumain. Sabi naman niya, wala namang makakakita. Ano ako? Would you mind? Oo naman, ayoko namang makasalo ng almusal. Ang lalaking gwapo nga, ay mukhang ermitanyo naman. Nangingiting biro niyan. Sige na nga, para sa iyo ay gagawin ko. Nakangiti rin pumasok si Alvin sa banyo kung saan laging may nakahandang malinis na tuwalya, pati na rin mga gamit na pansyik. Para namang sinisilihan si Brescia habang naliligo ang binata. Nagtungo na lamang siya sa kusina. Natawa siya sa sarili nang makitang sunog ang piniritong itlog na inihanda ni Alvin. Ang bacon naman ay kulang sa luto. Pero dahil nga pinagpaguran pa yun ng binata, ay hindi niya sisirayan ng pride na nararamdaman ito para doon. Nagtimpla muna siya ng kape sa percolator. Mukha yatang matagal maligo si Alvin. Tumayo siya at nagpa siyang ipanik na lamang muna sa silid nito ang kumot na ipinagamit sa kanya kagabi. Nadismaya siya sa kanyang nabungaran. Ani mo dinaanan ng bagyong silid ng binata. Iginala niya ang paningin. 2 basyo ng blue label na nakakalat sa sahig. Magulo ang bedsheet ng kama. Gayon din ang mga unan. Nakakalat din ang mga maruruming damit. Nang matuon ang mata niya sa tukador. May mga toiletries na pambabae at make-up pa rin noon. Alam niyang pag-aari ang mga iyon ni Eileen. Sa dingding naman na malapit sa tukador ay may mga life-size portrait ng babae. Paano nga bang malilimutan ni Alvin si Eileen ngayong nagkalat pala ang mga bagay na makapagpapaalala rito? Tuluyan na siyang pumasok sa loob at inilagay sa ibabaw ng kama ang ginamit na kumot. Tapos ay sinimulan niyang pagpagin ng mga unan at kumot na naroon. Nakatuwad pa siya at inaabot ang una na sa bandang malayo na bahagi ng kama nang marinig niya ang tinig ng lalaki. What are you doing here? Nagulat si Brescia at biglang napaharap sa pinto. Naroon si Alvin at nakatayo. Nakatapis lang ng tuwalya at may malit pang patak ng tubig na nalalaglag mula sa buhok nito. Nanonood sa ilong niya ang bango ng sabong ginamit nito sa paliligo at naghahatid din sa kanya ng mumunting kilig sa katawan. I said, what are you doing here? Ulit nito nang hindi siya sumagot. Paano ba naman siya makapagsasalita gayong may tila Adonis sa kanyang harapan? Wala sa loob na napatingin siya sa ibabang bahagi ng katawan. Oh my, pilit niyang pinatatag ang kanyang mga tuhod. Iniakyat lang yung kumot ay pinagamit mo sa akin at nag-aatubili siya sa pagsasalita. At tanong ni Alvin na nakataas sa mga kilig at bala ko sanang ayusin ang hindi na niya ituloy ang iba pang sasabihin na muling magsalita ang lalaki. Get your hands off her, Brescia. Leave everything where it is. I don't want anybody meddling with my room. Now can you leave me alone so I can get dressed? Formal ang mukhang sagot nito. Hindi man sumisigaw ay may anghang ang pananalita nito. Naluha-luha si Brescia nang lumabas ng silid dahil sa matinding pagkapahiya. Kung bakit naman kasi, napakapakialamera niya at pati kwarto ng may kwarto ay pinapasok niya ng gayon na lang. Pilit niyang pinayapa ang loob habang hinihintay sa sala si Alvin. Nang bumaba ito ay nakamaong shirt at plain t-shirt na ito. Let's have our breakfast. Ayan ito sa kanya. Napatigil siya sa pagkagat sa tinapay nang magsalita si Alman. Akala ko kanina ay naganaginip lang ako nang magising ako at makita kang natutulog sa sopa. Naroon pa rin ang kapormalan sa tinig nito. Tila hindi pa rin nakakalimutan ang ginawa niyang pagtitrespassing sa silid nito. Matipid ng ngiti lang ang nagawang itugo ni Brescia. Pero bakit dito ka natulog? Bakit hindi ka umuwi sa inyo? May panita ng boses ng binata. Pinamulahan siya ng mukha. Ito pa ba ang maririnig niya mula kay Alvin matapos na itong samahan sa pagdadalamhati nito? She never thought before that Alvin could be the truth. Ipinagbuwas siya nito ng kape sa tasa mula sa percolator at timplahan niya kanina. Ilagay nito ang tasa sa tabi ng kanyang pinggan. Para pagaling ng tensyon sa paligid, ay kinuha niya yun at sinimulang inumin. Well, sabi ni Alvin, hinintay talaga nito ang sasagot niya. Baka kasi kailangan mo pa ng kasama kaya hindi na lang muna ako umuwi. Nagawa niyang sabihin. Nakaka-board kasi sa boarding house pag ganito mo lang pasok. Sinananay nila niyang kasama ko. Pero hindi sabihin niyo na pag-aksayan mo pa ng panahon na linisin ang bahay ko. Hindi ka katulong dito, Brescia. Nag-iisa ka rin lang sa bahay. Since nasa state ang pamilya mo, Alvin, at matagal na rin naman tayo magkaibigan, it's just right na magtulungan tayo. But not to the extent na dito ka na inabot ng magdamag. Tapos ay lilinisin mo pang bahay ko. Should I need a maid to clean my house, I would just call up an agency to ask for one. Gaya ng sinabi ko, hindi ka katulong dito. You don't have to do these things for me. But it makes me happy doing them for you. Huli na para bawiin pa ni Brescia ang sinabi niyang ina. At hindi man hit si Alvin para hindi maintindihan
ang kahulugan ng kanyang sinabi. Really? Tumaas ang isang sulok ng bibig ng binata. Titig na titig ito sa kanya. Nagyuko siya ng ulo. Ikaw naman ang tumawag sa akin and asked for me to come here. Mahinang nasabi niya sa kagustuhang idepensa ang sarili. And I think I should not have asked you in the first place. Do not put things into your mind. Brescia. You might get hurt in the end. Get hurt in the end. No, Alvin. Noon pa man ay sinaktan mo na ako ng si Eileen ng ibigin mo. Ikaw ba yung humalik sa akin kagabi o nanagangilip lang ako? Walang kaabog-abog na tanong ni Alvin maya-maya. Na-off guard si Brescia dahil na hindi na ninagawang magkaila. I thought, you thought it was Eileen? Siya na ang tumapos sa hindi nito masabi-sabi. Pagamat ang sinabing yun ay tila isang patalim na tumarak sa kanyang dibdib. Matagal bago sumagot si Alvin. Yes, I thought it was Eileen, so I kissed back. Para siyang sinampal ng mga oras na iyon. Would you like some more coffee? Kaswal na tanong nito nang makitang naubos na niyang laman ng tasa. Tila hindi pansin ang pagtakas ng kulay sa mukha niya. Napatango na lamang siya. Ipinagsalin siya nitong muli ng kape. Nag-almusal sila ng walang imikan. Pagkatapos ay pinagtulungan nilang iligpit ang mga pinagkainan. Sinaway niya ito na hanggang sa paghuhugas ay tutulungan siya nito. Hayaan mo na ako rito. Tumango lamang si Alvin at iniwanan na siya sa kusina. Want to join me? Minsan pa ay natagpuan na naman niya itong umiinom sa sala matapos niyang linisin ang kusina. Masyado naman yatang maaga yan, Alvin. May pagkakaiba ba yun kung may gusto kang kalimutan? Pag wala na ang kalasangan mo, ay babalik at babalik pa rin kung ano man ang gusto mong kalimutan, Alvin. Kaya nga gusto ko ay lasing ka ako oras-oras. Muli itong sumimsil ng alak. You better go home, Brescia. Ayusin mo ang buhay mo, Alvin. Huwag mong sayangin dahil lang sa isang babae. Buhay ka to. Ano ba ang pakialam ng iba kung ano man ang gusto kong gawin? May pakialam ako, Alvin. Dahil napahinto si Brescia. Hindi niya masabi-sabi ang gustong sabihin. Dahil the time of revelation, it was now or never. Because I care for you. Yeah, I know. We're friends, aren't we? Tumango siya bilang tugon sa sinabi nito. Kahit higit pa rin ang kanyang dahilan. You're a real good sport, Brescia. And I really admire you for that. Kung dalawa lang ang puso ko, siguradong sa iyong isa. Lihim na nagalak ang puso ni Brescia. I should go now. Sabi niya sabay dampot ng kanyang handbag. But promise me na hindi ka na iinom. Pwede mo na akong iwan. Hindi mo na ako kailangang alalahanin. Anong klase akong kaibigan kung hindi ka aaalalahanin sa sandali ng pangangailangan mo? Sigurado siya na iinom na naman si Alvin pagkaalis niya. And this time hindi na niya papagayagan yun. One is for all. Kailangan ng mangmulat ni Alvin. Iwan mo na ako, Brescia. Ayokong samantalahin ang pagiging magkaibigan natin. Hindi ka naman nagsasamantala. Gusto ko rin ang ginagawa kong pagdamay sa'yo. Pagkakamali na naman. Kailan ba niya matatandaan kung alin ang mga bagay na dapat niyang isatinig at ang mga bagay na kailangang itago na lamang sa kanyang sarili? Go home, Brescia. Umuwi ka na at alam kong kulang ka rin sa tulog. I'm sorry sa nangyari ng nakaraang gabi. Pinagtatabuyan mo na yata ako eh. May pagtatampong sabi niya. Of course not. Gusto ko lang makapagpahinga ka na. Tapos ay iinom ka na naman pag alis ko. Ayaw mo ba? Hindi mo gagawin kung sabihin kong ayaw ko. For you, sabi niyo na tila nanunokso ang pagkakangiti. Napakunot si Brescia sa biglang pagbabago ng mood ni Alvin. Ayoko kung ganun. Ganyan pa man ay sinabi niya. Di sige, hindi ako iinom. Napangiti siya. Muling nagpaalam na uuwi na. Nagalok ang binata na itatawag siya ng taxi. Maraming araw na naman ang lumipas. Sa ikalawang linggo ay naisipan ni Brescia na puntahan si Alvin nang malaman sa sekretary nito na mag-iisang linggo nang hindi pumapasok sa opisina nito ang lalaki. Mabuti na lamang at pag-aari nito ang kumpanya at may mga pagkakatiwala ang namamahala roon. Bukas ang gate ng townhouse ni Alvin nang dumating doon si Brescia. Tuloy-tuloy siya sa salas at katulad ng dati ay nabutan na naman niya itong lango sa alak. Kitang-kita sa mukha nito na hindi pa rin ito lubusang nalilimutan si Eileen. You're reasonable enough, Alvin. You have to go on with life. Si Eileen lang nawala, but certainly, life is still there. But how can I continue living gayong sinira na ni Eileen ang buhay ko? There could be another life after Eileen, if you would just give it another try. Alvin, ikaw rin ang talo if you continue living this kind of life. Talo naman talaga ako. Talo ako ni Lawrence kay Eileen. Napabuntong hininga si Brescia. Ano ba ang dapat niyang sabihin para matapos ng tungkol kay Eileen? Alvin, please, huwag mong sirain ang sarili mo nang dahil lang sa isang babae. I'm here to help you, to cheer you up. Lumapit siya kay Alvin at hinaplos ang pisngi nito, puno ng pagmamahal. Sa tangay ng tanging gusto niyang gawin ay ang ilapit ng todo ang sarili niya kay Alvin upang tuluyan itong makalimutan ng babaeng sumugat sa damdamin nito. Let's start by cleaning your room
And I mean really clean it. Discard all the unnecessary things you are keeping there. Throw away all those memorabilia to make you forget. Please, Brescia, I know what you mean. Pero pabayaan mo na lang akong mag-isa. Hindi ka dapat na narito dahil hindi naman kita tinawagan. Hindi mo nga ako tinawagan kaya ako na ang kusang nagpunta rito. Sinabi kasi ng sekretarya mo na 5 araw ka nang hindi nagpapakita sa opisina, pati negosyo mo ay napapabayaan mo na. She moved closer and embraced him. Alvin, let me help you to get out of your misery. Umuwi ka na, Brescia. I'll be fine. Oo. Mukhang kayang-kaya mo ang dali ng sarili mo. Kaya nga hindi ka na makagulapay rin dahil sa sobrang kalasingan. Binitiwan niya si Alvin at lumayo rito. Ganyan ka lang pala. Dahil isang babae ay nawasak na ang buhay mo. You're no man at all. Napatitig ang lalaki sa kanya. Tama lang na iniwan ka ni Aileen. Kung ganyang napakahina pala ng pagkatao mo, katawan mo lang ang malaki. But your personality is not. Much as she hated it, kailangan niya itong sabihin. Sa anumang pananin kailangan niyang gisingin ng lalaki sa pagkahibang nito. Dapat niyang ipaunawa rito na patuloy na umiikot ang mundo. Nabugaw na rin ako, Alvin, pero hindi ako nagkaganyan. Pilit ako nagpakatatag. Yes, love is something, but definitely, this is not everything. There are still things more satisfying. Tinitigan siya ni Alvin. Ewan ko nag-i-illusion lang. Siya pero parang sinasabi ng mga mata nito na ito ang kanyang tinutukoy na kabiguan dahil ba nabanggit ni Aileen ang tungkol sa pang-uumit niya sa picture nito. Wala na siyang pride pagdating sa pag-ibig. Your move speaks volumes, Brescia. Pagdiri ng isang bahaging isip niya. Certainly nasaktan ako noon, Alvin, pero tumigil ba sa pag-iikot ang mundo? Hindi. Kaya nga hanggang ngayon ay heto pa rin ako at buong-buong pagkatao dahil hindi ko pinayagan nun na masira ang buhay ko dahil ang sa nabigo ako. Ikaw lang naman ang makakatulong sa sarili mo, Alvin, kung paano ako rin ang nakatulong sa sarili ko noon. Matagal na katahimikan ang nagdaan. Kapwa na wala na sila nang sasabihin, si Alvin ay inaarok ang sinabi ni Brescia. Si Brescia naman ay inihintay ang magiging reaksyon ni Alvin sa mga sinabi niya. Hanggang sa siya na rin ang bumasag ng katahimikan. I know you're a strong person, Alvin. Sana'y sa muli nating pagkikita ay makita ko ng muli ang dating Alvin na nakilala ko. At iniwan na niya ito. Birthday ng best friend niyang si Mary Jane. Of course, dumalo si Brescia. At dahil wala naman siyang boyfriend ay napakiusapan niya si Alvin na maging escort niya sa dadaluhang party. Hindi na bago kay Brescia na sa mga ganong pagtitipon ay may mga anak na Adan na nabibighani sa kanyang kagandahan. Ngayon man ay wala siyang magustuhan isa man sa mga bubuyog na nagtangkang umaaligid sa kanya. Sa dahilang kahit siya ay hindi niya maintindihan, nananatiling sarado ang kanyang puso sa katok ng pag-ibig. Sandali silang iniwan ni Mary Jane upang sumalubong sa mga bisitang dumarating. Nang pumailan lang ang isang love song ay agad na inabot ni Alvin ang kamay niya. At iginiya siya patungo sa dance floor. Hinapit siya nito sa bewang. Tila napansin ni Alvin na nag-aatubili siya na ilagay ang kanyang mga kamay sa balikat nito kaya ang lalaki nang nagkusang iangat ang mga iyon. Sa ginawa ngayon ni Alvin ay naramdaman niya ng biglang pag-iinit ng kanyang mga palad. Habang nagsasayaw sila ay natiling nakapako ang tingin nito sa kanya. Siya naman ay nakoconscious na nagyuko na lamang ng ulo. Kung kanina ay nag-iinit ang kanyang mga palad, ngayon na may ramdam niyang panlalamig ng mga iyon. Siguro ay dahil sa walang kurap na pagkakatitig sa kanya ni Alvin. Sa tagal ng kanilang pagkakakilala ay ngayon lamang siya tinitigan ng binata ng ganito katiin. Tila ba ito natatakot na kapag kumurap ay bigla siyang maglalaho. At ipinagtataka niya yon ng labis. Bakit tila gusto nitong basahin ang kanyang isipan? At bakit naman tila natatakot siya nang malaman ito kung anumang katotohanan ng naroon? Tingin pa lang ni Alvin ay tila nais nang magpagulo sa kanyang sistema. Much more sa kanyang katatagan. Maya-maya ay sinala ng paningin ni Alvin ang paligid, ngunit pagkatapos ay agad ding nagbalik ang paningin sa kanya. I'm glad na ako ang napili mong isama ngayon. Bigla ay sabi nito. Tapos ay dinagdagan pa, hindi naman kaya masamain ang boyfriend mo. Wala akong boyfriend. Agad niyang sagot. Tapos ay saka na umig. Ganun ba ang tamang sabihin? Pero siguro naman kung maliligaw lang ay meron ka. Oo naman marami. Buong kayabangan niyang sagot sa kagustuhang makabawi. Marami pala. Bakit hindi isa sa kanila ang isinama mo? Bakit ako? Nagbabase yan ng tingin. Mali na naman ang sagot niya. Hahayaan na lang sana niya ang tanong, ngunit mapilit si Alvin. Ako ay kung bakit ako ang napili mong isama, of all people. Wala lang. Type ko lang. Pagdadahil niya. Type mo ko. Bigla ang pag-angat ng kanyang paningin. Nakita niya na pilyong pagkakangiti na ito. Tila ba nanunod siya? Don't worry. Kung bakit bigla ay nag-iba ang tono ni Alvin.
Kung gusto mo talaga kong kasama, magsasabi ka lang. Pwede tayong mamasyal na dalawa kahit na kailan mo gusto at kahit na saan mo gustong pumunta. Gustong lumundang ng puso niya. Nararamdaman niya yun na ang simula ng pagbangon ni Alvin sa kumuloy ng kalungkutan. Ngiti lang ang nagawa niyang ituon. Nang matapos ang party ay agad din siyang inihatid ni Alvin. Habang danay patuloy ang kwentuhan nila. Nang kung ano-ano, maluwag na ang traffic dahil malalim na ang gabi. Kung kaya pagdating sa boarding house ay hindi na niya inimbita. Pang bumaba ang binata. Pababa na siya ng sasakyan nang pigilin si Alvin sa kanyang braso. Wala bang good night kiss? Nakangiting sabi nito. Alam niyang biro lamang iyon kaya hindi niya minasama. Gayunman ay dinedman niya ang sinabi nito. Good night, sabi niya. Thanks for the ride. Linggo noon at kagagaling lang ni Brescia mula sa pagsisimba nang madatna niya si Alvin sa sala ng boarding house. Napasulyap siya sa relong pambisig na suot. 6:30 pa lamang ng gabi. Hi, bati ni Alvin na tumayo pagkakita sa kanya. Hello, maupo ka. Pinapasok na ako ni Nanay Nelia. Talaga bang bumibisita ka lang o umaakyat ng ligaw? Lakas loob niyang sabi na sinabayan ng tao upang lumabas na nagbibiro lamang siya. Pwede ba kung aakyat ako ng ligaw? Tanong ni Alvin na nakangiti. Bagamat nabigla si Brescia ay hindi niya ipinahalata yun. Sure pero ayaw ko ng ligawin chika. Ang ibig niyang sabihin ay napakaaga pa ng ganong oras para sa panliligaw. Hindi naman napikon si Alvin sa sinabi niya. Napatingin siya sa dala ng lalaki. Mooncake ba yan? Yes, special to at alam kong paborito mo. Iniabot nito sa kanya ang dala-dala. Tiyakin mong masarap yung mooncake na dala mo ha. Sumaglit siya sa kusina upang kumuha ng red knife at 2 platito. Naghanda rin siya ng 2 basong may soft drink. Pagkabalik ay dala niya ang ngayon na nakalagay sa tray. Umiiwa siya ng mooncake at nilagay sa platito. Tikman na nga natin itong pinagmamalaki mo. Kapag sinagot mo na ako ay ulam na ang dadaling ko. Sabi ni Alvin na natatawa. Hindi ka pa nga nanliligawan no? Pero sinisimulan ko na ngayon, sabi nito. Nag-blush na naman siya. Iyon na ang simula. Mula noon na hindi na siya tinigilan pa ni Alvin. Naging madalas ito sa pagbisita sa kanya. Madalas na rin silang lumabas upang mamasyal, manood ng sine o di kay kumain sa restaurant. Unti-unting nawala si Aileen sa kanilang mga usapan. Minsan ay nag-uusisa sa kanya si Mary Jane. Kumusta na ang sitwasyon ninyo ni Alvin? Well, naiinis na ako sa kanya. Sigurado ako nanliligaw siya. Nainteresado siya sa akin. Pero magta3 buwan na. Hanggang ngayon hindi pa rin siya nagtatapat sa akin. Nakakahiya naman siguro kung ano ko pang mag-I love sa kanya. Ganon pero di bale. Uso naman ngayon yung babae nang nanliligaw at nagpapahayag ng damdamin sa lalaki. Sabi ni Mary Jane na bilyang pagkakangit. Ay nako, ayoko makagaya sa mga usong yan. Natawa si Mary Jane sa ekspresyon ng mukha ni Brescia. Tila bang pagiging moderno pagdating sa pag-ibig ay isang kasalanang mortal. Pero okay lang. Dagdag ni Brescia. I can still wait. Kita mo, one of these days ay magsasalita rin at magtatapat sa akin. Naghihintay lang siguro ng tamang tiyempo. Dapat ay matuwa ka dahil kahit hindi pa siya nagtatapat sa iyo, ay nakikita mo na agad na mahal ka niya. Ang totoo ay napakaswerte ng babaeng makakatuluyan niya. At napakaswerte ko kung magiging ako yun. Kaso ang problema ay ayaw magsalita. Patakin ko kaya ang dila. Kahit hindi pa nagtatapat si Alvin, katakatakang napakasweet na ng turingan nila sa isa't isa. Sa isip ni Brescia, okay na. Kahit mutual understanding na lang munang namamagitan sa kanila ng binata. Matagal yata niyang inasama-samang pag-uukulan ng kahit konting pagtingin ni Alvin. Nakilala rin niya ang pamilya nito. Half Chinese ang ama ni Alvin. Pilipina naman ang ina nito. 2 babae at 1 lalaki ang mga kapatid nito. At lahat ay settled na sa Amerika. Alam niya na kung si Alvin ang makakatuluyan niya ay wala siyang pagsisisihan. Bukod sa gwapo, matalino at thoughtful, financially stable na rin ito. Sa tuwin ay updated si Mary Jane sa progreso ng relasyon nila ng binata. I'm so happy for both of you. Sabi nito nang magkwento siya tungkol sa magandang pinatutungmuhan nila ni Alvin kahit hindi pa ito lubusang nagtatapat. Kaya lang sabi ni Brescia na tila nag-iisip. Iniisip ko, hindi kaya masaktan lang ako sa bandang huli kung bigla-bigla na lang siyang mawala someday. Hindi naman kami formal na mag-boyfriend. What if he found another island? Give it a try, Brescia. Just give it a try. Erase all the doubts in your mind. Sa'yo na si Alvin ngayon. It's about time to play and treat him as really your own, diba? Sabi ni Mary Jane. Nagkibit na lamang siya. Sumang-ayon siya sa sinabi ng kaibigan. Kaarawan ni Brescia. 23 na siya. Inirequest niya kay Alvin na sa bahay nito i-celebrate ang kaarawan niya nang silang dalawa lang. Okay naman yun sa binata.
You're my special guest, sabi pa niya. Ang puso niya na dating nag-aalin lang ay nagbabaka sakaling matagpuan na niya ang sarili niya nakalugar sa puso ni Alvin na dati ay para kay Aileen lamang inilalaan. Alam ni Brescia, hindi pa aga anong limot ng binatang dating nobya. But this time she is willing to take the risk and do everything to win his heart. Paunti-unti ay nagawa niyang lumagok ng lady's drink dahil hindi siya sanay na magkakaroon pa rin ng epekto ng kaunting iyon. Maya-maya pa ay mapungay na ang kanyang mga mata at nag-iinit ng kanyang buong katawan. Pasalampak na naupo siya sa sopa. Okay ka lang, Brescia? Tanong sa kanya ni Alvin. Kaya mo pa ba ang sarili mo? Sa namumungay ng mga mata ay nagawa niyang sumagot. Para namang may maitutulong ka kung hindi ko na kaya ang sarili ko. Natawa si Alvin sa klase ng pagsagot niya na hindi natuwid ang pagkakabikas ng mga salita. Sige na, fix yourself. Ihahatid na kita sa boarding house mo. No, sabi ni Brescia, dito na ako matutulog. Magagalit si Nanay Nelia kapag nakitang ganito ang itsura ko. Hindi sa na yun na makakitang halos hindi na ako makatayo. Natawa siya pagkasabi niyon. Pumayag na rin si Alvin. Nakakahiya naman kasi kay Nanay Nelia kung ihahatid nito ang dalaga. Nalasing, ano na lang ang sasabihin ng matanda. Anyway, hindi naman yun ang unang pagkakataon na matutulog sa bahay nito ang dalaga. O sige, ihahatid na kita sa guest room para makapagpahinga ka na. Sure, sagot ni Brescia. Magpahinga na tayo, pero wag sa guest room, dun tayo sa room mo. At lalo pa niyang pinapungay ang mga mata na tila nangaakit. Napangiti si Alvin, amuse na amuse. Sa mga sinasabi niya, hindi pa yata nakontento at pinatulan pa ang kanyang mga kalokohan. Bakit sa silid ko pa? Dito ba hindi pwede? Panunod John ito. Sa lasing na isip ay nagustuhan ni Brescia ang narinig. Halika, hinila ni Selvin at pinaupo sa tabi niya. Alam naman ng binata na epekto lamang ng inom niyang lady's drink ang kakatuwang inaakto niya. Kiss me, bulong ni Brescia nang makaupo na ito sa tabi niya. Amoy na amoy nito ang kanyang hininga. Napabuntong hininga si Alvin. Lasing ka na, Brescia. Ihahatid na kita sa guest room. Now you kiss me first. Pamimilit niya. Napatitig ang binata sa mapulang labi niya. Napalunok ito. Pagkaway din na napigilang dampian ang halik ang kanyang mga labi. Sunod-sunod hanggang tuluyang sakupin ang bibig niya. Hinapit siya ni Alvin sa bewang. Siya naman ay automatic ang pinilupot ng kanyang mga kamay sa leeg nito. Iniwan ang mga labi ng binata ang mga labi niya. Sinimulang halik-halikan ng kanyang noo, ang kanyang nakapikit na mata at pabalik sa mga labi niya. Pagkatapos ay bumaba ang mga halik nito sa kanyang leeg. Unti-unting kumilos ang mga kamay ni Alvin upang tanggalin ang mga botones ng kanyang blouse. Nagpaubaya si Brescia. Nang tuluyang matanggal ang hook ng kanyang bra, naramdaman niya ang paninigas ng mga ubod ng kanyang dibdib. Bumaba ang ulo ni Alvin at hinuli ang mga yun. Napasinghap siya. Tila siya nakukuryente sa ginagawa ng binata. Napahawak siya sa buhok nito. Nang walang ano ay tumigil si Alvin. Dinampot ang kanyang blouse at bra na nasa sahig at iniabot sa kanya. Pagkatapos ay nasapo ng mga palad nito ang ulo. Shit! Alvin, bakit? Naguguluhang tanong niya. Hindi malaman kung bakit biglang ay tumigil si Alvin. Hindi kumibo ang lalaki. Tumayo ito at tuloy-tuloy na umakyat sa silid nito. Hindi siya umakyat sa guest room. Sa sopa siya natulog ng gabing iyon. 6:00 pa lamang ng umaga ay nagising na siya. Hindi man lang siya pinagkaabalahang kumutan ni Alvin. Toda niya ay hindi na ito muling bumaba pa ng umakyat ng silid nito kagabi. Pagkatapos naman silang makalimot, mabilis niyang inayos ang sarili. Wala pang 7:00 ay nakarating na siya sa boarding house. Lumipas ang mga araw at linggo hanggang naging isang buwan na hindi man lang siya tinawagan ni Alvin. Nag-aatubili naman si Brescia na siyang tumawag sa binata. Hiyang-hiya siya ng gabi ngayon na muntik na silang makalimot at lalong siyang hiyang-hiya na ito pa ang unang nagbalik sa tamang pag-iisip. Ngayon ay maliwanag na sa kanya ang lahat. Hindi pa rin siya nilubusang magawang mahalin. Si Aileen pa rin ang nasa puso nito magpahanggang ngayon. Nasa beranda siya noon at nagpapahangin. Walang ano-ano ay bumungad sa kanyang likuran si Nanay Nelia. May problema ka ba, Brescia? Bakit hindi mo sabihin sa akin kung yun ang nakagagaan ng loob mo? Wala ito, Nanay Nelia. Humarap sa kanya ang matanda at tumitig sa kanyang mga mata. Nakala mo ba hindi ko napapansin ang pananamlay mo nitong mga nakarang araw? May problema ka, Iha, alam ko. Sabihin mo sa akin ang problema mo at baka makatulong ako. Hindi kumibo si Brescia. Nagbabase ng tingin para itago ang mga luhang nagbabanta sa kanyang mga mata. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila bago siya nakapagsalita. Mahal ko ho si Alvin, Nanay Nelia. Pinilit kong pigilin ang damdamin ko, pero wala akong magawa. Gusto kong mahalin niya rin ako, pero sa nakikita ko sa kanya, kahit mag-iisang taon na silang hiwalay ni Aileen, ay ito pa rin ang mahal niya. At nasasaktan ako, Nanay Nelia. Nahihirapan ang loob kong tanggapin ng totoo.
Nayakap na lamang ni Nanay Nelia ang dalaga. Kalimutan mo lamang siya, Iha, sabi nito. Marami pa namang iba. Bigyan mo ng pagkakataon ng iba mong maliligaw. Huwag mo isentro ang buhay mo kay Alvin para hindi ka na nasasaktan. Hindi na napigilan ni Brescia ang nag-uunahang pagtulog ng kanyang mga luha. Sinubukan ni Brescia na limutin ng tuluyan si Alvin, ngunit bigo pa rin siya. Isang buwan pang matuling lumipas nang mapagtanto niyang labis-labis na ang kanyang paghanap sa presensya ng binata. Nagpa siya siyang tawagan na ito at tuwang-tuwa siya nang magyaya ito na mag-dinner sila. Iyon ang simula ng madalas na naman nilang paglabas. Palagi na rin ito sa boarding house, ganon din siya sa townhouse nito. Minsan pa ay sumusubok na naman si Brescia na ilagay ang kanyang puso sa alanganin. Naging maligaya naman siya sa mga pagkakataong magkasama sila ni Alvin. Wala mang sinasabi ang binata tungkol sa damdamin nito sa kanya. Masasabing nagkakaunawaan na sila. Tuluyan na rin hindi nakikipagkomunikasyon sa kanya si Aileen. Pumayag na rin si Alvin na linisin niya ang bahay nito sa isang kondisyon na hindi niya gagalawin ang anumang bagay na iniwanan ni Aileen doon. Sumasakit ang kanyang dibdib sa tuwing makikita niya ang mga ala-ala ni Aileen pero wala siyang magawa. Tuwing weekend ay doon na siya natutulog sa townhouse. Ang guest room ang kanyang inuukupa. Wala silang makitang masama roon. Besides, wala naman talaga silang ginagawang masama. At wala na siyang pakialaman naman ng sabihin ng iba. Nililinis niya ang bahay ng binata at pinagluluto na para bang may bahay na siya nito. Masaya na siyang pagsilbihan ang lalaking minamahal. Biyernes iyon ng gabi at wala siyang pasok kinabukasan. Bago umuwi ay duman si Brescia sa supermarket para mag-grocery. Nang pagdating niya sa bahay ni Alvin, ay napansin niya mula pa lang sa labas ang bahay na tila may mga bisita. Napabilis ang pagbubukas niya ng pinto. Nagulat pa siya nang bumulaga sa kanya ang papa at mama ni Alvin. Kailan pa dumating ang mga ito mula sa Amerika? Brescia, gulat na sabi ng matandang babae nang makita siya. Nilapisan siya nito at niyak. Natutuwa sila na tatandaan pa siya ng ina ni Alvin. Halos mag-aapat na taon na rin mula ng huling pagbabalik bayan ng mga ito at ipinakilala sila ni Aileen sa mag-asawa. Kailan pa kayo dumating? Tanong niya. Ang papa ng binata ang sumagot. Kani-kani na lamang. Nanalo kasi kami sa lottery ng malaking halaga. Kaya heto na isipan namin dalawin muli si Alvin. 2 linggo ang bakasyon namin at kailangang bumalik kami sa state dahil walang mamamahala sa aming negosyo roon. Tumangutango si Brescia. Siyang bungad ni Alvin mula sa banyo. Katatapos lamang nitong maligo. Narito ka na pala, Brescia. Pagkasabi niya ay mabilis na umakyat ito upang magbihis. Hindi kasi makakayat ang tubig sa banyo sa itaas, kaya sa ibaba ito nalilig. Nadalhin ko lamang po itong grocery sa kusina, sabi naman ni Brescia sa matatanda. Mabilis siyang nagtungo sa kusina. Nahihiya siya na humarap ng matagal sa mga magulang ni Alvin. Hindi niya alam kung anong sasabihin niyang dahilan kapag nagtanong ang mga ito kung bakit siya naroon sa bahay ng binata. Hindi lingid sa mga ito na naging kalibi ni Alvin. Si Aileen, at alam din ng mga ito na kaibigan niya si Aileen. Hinabala niya ang sarili sa paghahanda sa kusina. Alam niyang walang hilig sa kusina ang mama ni Alvin, kaya sigurado siya na hindi siya nito susundan doon. Samantala pagtalikod ni Brescia ay mabilis na sinundan ng mama ni Alvin ang binata sa silid nito. Inabutan ng matanda na bisna ang anak. Alvin, what's the meaning of this? Tanong nito sa tonong nagkakastigo. Ang alin, mama? Si Brescia, bakit siya naririto? At si Aileen, nasa na siya? Hiwalay na ba kayo at ang kaibigan niyang ipinalit mo? Dito natutulog si Brescia every weekend, mama. Nanlaki ang mga mata ng matanda dahil sa narinig. Oo nga't sanay ito sa mga ganong sitwasyon sa Amerika. Pero natili pa rin sa mag-asawa ang kulturang Pilipino. Lalo pat ang anak ang involved ay ibang usapan na iyon. Nasaan na si Aileen? Lumambo ang mukha ni Alvin dahil sa tanong ng ina. Almost a year na kaming hiwalay. At kayo na ngayon ni Brescia. Sa guest room natutulog si Brescia, mama. Wala kaming relasyon liban sa pagiging sobrang close na magkaibigan. We enjoy each other's company. No more, no less. Napatango-tango ang matandang babae pero hindi ito kumbinsido sa sinabi ng anak. Hindi ito pinanganak kahapon para hindi malaman kung saan hahantong ang setup na iyon. Tutulungan ko muna si Brescia na maghanda ng hapunan, mga. Sige, maglalakad lang muna kami ng papa mo sa garden. Pero alam ni Alvin na gusto lang ng ina na may balita sa asawa ng mga ipinagtapat niya rito. Nang nasa hapag na ay nagsimula na namang ungkatin ng mama ni Alvin ang tungkol sa setup ng dalawa. Alvin, bakit hindi pa kayo magpakasal ganyang mukha namang nagkakaunawaan na kayo? Mama, di ba't sinabi ko na sa iyo ng real situation namin ni Brescia? There's nothing beyond that. Pero dapat mong isaalang-alang ang iisipin ng
Hayaan mo sila ang magdesisyon para sa sarili nila. Salo ng ama ni Alvin. Nasa hustong edad na sila para malaman kung ano ang makabubuti o makakasama sa kanila. Aba, sa tinatakbo ng relasyon nila ngayon at sa setup ng kanilang buhay, makabubuting magpakasal na sila. Isinasaalang-alang ko rin naman ang sitwasyon ni Brescia bilang babae. Inabot ni Alvin ang baso ng tubig at uminom. Pagkatapos ay tumayo at walang sabi-sabing lumabas ng kusina. Halatang hindi nito nagustuhan ng mga sinabi ng ina. Nagkibit na lamang ng balikat ang mga magulang nito. Gano'n naman talaga si Alvin kapag hindi nagustuhan ng mga naririnig ay umiiwas na lamang ito sa usapan. May hapdi namang naramdaman si Brescia sa iginawi ng binata. Sa harapan ng mga magulang ay ipinakita nitong talagang baliwala lamang siya sa buhay nito. Nagpatuloy sa pagkain ng tatlo. Wala nang nanais na magsalita pang muli. Bago lumalim ang gabi, nagpaalam siya kay Alvin na uuwi na. Siguradong sa gastrong matutulog ang mga magulang ito. Yung nangyari kay na hindi ko naman talaga intensyong malagay ka sa alanganin. Pagkukonsula sa kanya ni Alvin. Pero ganon ang nangyari. Nakakahiya tuloy. Hindi ko malaman ang isasagot ko kanina. Wala naman tayong dapat na ipaliwanag. Wala naman tayong ginagawang masama. Alam mo sa sariling hindi ako nagtitake advantage sa'yo. Nabanggit sa akin ng mamo na mga 2 weeks sila rito. Ani Brescia upang ibahin ang usapan. Yes, namimiss ko rin naman sila. Diretsong tinitigan siya ni Alvin sa mata. Pagpasensyahan mo na yung mga sinabi ni mama. Natutuwa lang yun na lamang may nag-aasikaso sa akin. Kaya kung ano-anong sinasabi. Wala yun. Natutuwa nga akong malaman kung gaano ka-concern sa akin ang mama mo. And since they are here for the time being to take over, magpapaalam na ako. Hindi na siya pinigilan pa ni Alvin. Inihatid na siya nito habang pauwi sa boarding house ay hindi napigilan ni Brescia na hindi mapangiti sa sarili. Kahit paano ay nagustuhan niya mga sinabi ng ina ni Alvin. Mag-aalas 2 ng hapon kinabukasan, nakarinig siya ng sunod-sunod na pagbasar sa kanilang gate. Sumilip si Brescia sa bintana at nagulat pa siya nang makitang si Alvin ang dumating. May hawak pa itong mga bulaklak. Dali-dali siyang bumaba at pinagbuksan ito. Nakalimutan niyang nakashort lamang siya at dahil mainit ang panahon ay nakamidrift siya at walang ba. Napatitig si Alvin sa kabuuan niya nang papasukan niya ito at biglay na conscious siya. Magbibihis muna ako. At walang sabi-sabing umakyat siyang muli at nagbihis. Samantala ay dumukot naman ang panyo si Alvin mula sa bulsa ng pantalon at pinuna sa pawisang noo. Kung nagtagal pa ng konti ang dalaga, malamang ay hindi na ito napigilan ng sariling yakapin at halikan si Brescia. Nang bumalik ang huli ay nakamaong at loose t-shirt na ito. For you. At inabot sa kanya ni Alvin ang pumpo ng mga roses. Thanks, ang sweet mo naman. Talagang natuwa siya sa gesture na yun ng lalaki. Are you alone? Tanong ni Alvin nang mapansing tahimik ang paligid. Tumango siya. May dinalaw na kamag-anak si Nanay Nelia. Aniyang ngiting-ngiti. Makaramdam niya ay maliligaw niya si Alvin ng mga oras na iyon. Ngumiti rin si Alvin. Hindi na ito dapat pang sabihin na impluensya rin ng ina ang pagdalaw nitong ito kay Brescia. Kabilin-bilinan din ito na huwag kakalimutan ni Alvin na magdala ng bulaklak para kay Brescia. He found the idea amusing kaya ginawa naman ng binata. For a change and for the thrill it would bring to him and to Brescia. Inayos ni Brescia sa isang base ang mga bulaklak. Nagmemeryenda sila nang biglang magseryoso si Alvin. Alam mo Brescia, mama has a point. You'd really make a good one. Sa'yo, gusto sanang itanong iyon ng dalaga. Kanino naman kaya ay wala pa nga akong boyfriend. Sa halip ay sabi niya with anticipation. Hindi pa rin nga ako makapaniwala na sa ganda mo yan ay wala pa. For sure there are a few men who are willing to snatch you and bring you to the altar. Talaga bang kailangan mo akong ipagtulakan kahit na kaninong lalaki para lang mawala ako sa paningin mo? Aniyang may pananambat. Bumagsak ang wistfulness ng kanyang nararamdaman. No, hindi yun ang ibig kong sabihin. I just wanted you to realize that you're not getting any younger. Huwag mo kong insultin, Alvin. 23 lang ako. Kung ganyang ipinagtutulakan mo pala ako sa ibang lalaki, eh ba't may parosas-rosas ka pa? Gusto ko lang ipabatid sa iyo how much I appreciate all the good things you're doing to me. Tuluyan ang nadismaya si Brescia. Marami na akong utog ng loob si Brescia. Dahil ikaw nasa dapi ko ng mga panahong kailangan ko ng kasama. One of these days, I promise, mababayaran ko na rin sa iyo ang mga utang na loob na iyon. Miyerkules ng sumunod na linggo ay lumabas sila kasama ang mga magulang ni Alvin. Ilang na ilang si Brescia pero hindi siya nagpahalata. Alalay ng papa ni Alvin ang mama nito. Alalay naman siya ng binata sa siko. Talagang habi na ng matandang babae ang pagsa-shopping. Nasa lingerie section sila ni Mrs. Lee habang nasa menswear sa di kalayo ng mag-ama. Ipili mo ako ng 90s iya, yung lilitaw ang pagiging sexy na magsusuot. Para sa inyo po? Wala sa loob na naitanong ni Brescia. Naku hindi, sa edad ko ba namang to ay magsusuot pa ako ng ganun?
May pagbibigyan ako. Sexy, maputi at maganda. Tulad mo, ipili mo ako ng babagay sa kanya. Yung pinaka-seductive ang dating. Pumili naman siya. Nagtawanan pa silang dalawa sa napili niya. Naku, tiyak maluloko ang lalaki sa babaeng magsusunod nito. Talagang may pagkakalog ang mama ni Alvin kahit matanda na. Pagkatapos ng papabayaran sa cashier, ay nilapitan na nila ang mag-ama at pumasok na sila sa isang Chinese restaurant. Nanakitang balangkang ko. Daing ni Mrs. Lee, binili mo na yata ang buong department store, sabi ng papa ni Alvin. Iyon lang naman ang libangan ko. Maganda yung libangan mo. Bulsa ko lang naman ang naghihirap. Nagtawanan sila dahil sa sinabi ng matandang lalaki. Iha, biglang balin sa kanya ng mama ni Alvin. Kailan ka ulit magagawi sa bahay? Sa susunod na biyernes ay babalik na kami sa Amerika. Nagkatinginan sina Brescia at Alvin. Sabi ko nga kay Alvin ay pwede naman kaming mag-hotel na lang para naman hindi masira ang setup ninyo. Namula siya sa sinabi ng matandang babae. Pagka minsan talaga yung umiiral ang pagkataklesa nito. Maganda ka, Iya. Kung sa'yo manggaling ang mga apo ko, ay siguradong cute lahat. Mama, ani Alvin na nananaway na tono. Ayan ka na naman. Pa, sinasabi ko lang nasa loob ko. Pumaling ulit sa kanya. Alam mo bang itong si Alvin hindi lang ilang babae nagkakandara pa yan? Ewan ko ba kung bakit hanggang ngayon ay wala pang pinapakasalan. At sana ikaw nang maging future daughter-in-law ko. Kung babagal-bagal pa rin, pagkutin mo na. You have my blessings, Iya. Mahinang napatawa ang ama ni Alvin. Pulang-pula naman si Brescia at si Alvin ay unti-unti nang napapangiti. Hey, Iha, nagbibiro lamang ako. I'm sorry kung na-offend kita. Really, I'm sorry. Paumanhin naman ni Mrs. Lee nang makita ang pagbablush niya. Kinabig siya ni Alvin at niyakap. Tapos ay ginawa na siya ng smack sa labi. Come on, don't spoil the day. Mabiro lang, mama. Dapat ay masanay ka na. Tumango at ngumiti lamang si Brescia. Buong puso siyang nakahandang masanay sa ugali ng mga magulang ni Alvin kung sanay may kahahantungan ng tungkol sa kanila ng binata. Ibinabalang ni Alvin sa townhouse sa mga magulang nito habang naghihintay naman sa kotse si Brescia. Nang bumalik ang binata, ay may daladalang supot at inabot sa kanya. Pinili raw yan ni mama para sa iyo. Nito at pinatakbo na ang sasakyan. Ano kaya ito? Buksan mo. Sabi ni Alvin, tingnan natin kung ano. Dahan-dahan niyang sinilip ang laman ng plastic bag. Muntik na niyang matutop ang bibig nang makita ang laman niyon. Ang pagka-sexy-sexy na negligent na siya pa ang pumili. Napasulyap siya kay Alvin. Mabuti na lamang at hindi na nito nakita ang reaksyon niya. Agad ding umalis ang binata nang may hatid siya sa boarding house. Sinabing may importante pa itong aasikasuhin ng gabing iyon. Sa kanyang silid ay sinukat ni Brescia ang bigay ni Mrs. Lee. Tama nga ang matanda sa sinabi. Maluloko ang sino mang lalaki sa babaeng magsusot na yun. Kung katawan niya ay aninag na aninag. At isusot pa ang ganitong klase ng damit. Kung ganong halos wala namang itinago. Nangingiting sabi niya sa sarili. Nasa veranda ng kanilang bahay si Alvin at nagpapahangin. Walang ano-ano'y sumulpot sa kanyang likuran ng ama. May problema ka ba, Alvin? Wala ito, papa. Napagod lang siguro ako sa pag-aasikaso ng mga negosyo natin nitong mga nakaraang araw. Malapit ang loob ni Alvin sa mga magulang, higit sa kanyang papa. Mula pagkabata hanggang sa Amerika, na nakadestino ang mga ito ay sa ama siya tumatakbo kapag mayroon siyang problema. Nagkataong ang problema niya ngayon ay tungkol sa puso at matanda na siya para ihingi pa yun ng tulong sa ama. Nahihiya siyang magsalita rito. Akala mo ba hindi ko napapansin ang pananamlay mo nitong mga nakarang araw? May pag-aalalang sabi ni Mr. Lee sa nakatitig na mukha ng anak. May problema ka, iho, at nakikita ko yun. Maaari mong paglihiman ng iba pero hindi ako. Sabihin mo sa akin kung anong problema mo. Baka makatulong ako. Patuloy ng matanda nang hindi ko may si Alvin. I can handle this, Dad. There's nothing to worry about. Pagsisinungaling niya at nalilitong nagbaba ng tingin. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang mag-ama bago nagpa siya siyang magtapat na rito. Nagtataka ko sa sarili ko, papa. Alam kong hanggang ngayon ay nasa puso ko pa rin si Eileen. Pero ano itong nangyayari sa akin ngayon? Parang hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi ko nakikita o nakakausap man lang si Brescia. Nasanay na ako na sinusundo siya sa pinapasukan niya. Nasanay na akong siya nagluluto at nakakasalo kong kumain sa hapunan. Nasanay na akong inaasikaso niya ang mga pangangailangan ko. At nitong nakaarang mga araw, na nahinto yun sa pagdating ninyo ni Mama, nagtataka ko kung bakit nalulungkot ako na wala siya sa tabi ko. Bumuntong hininga siya bago nagpatuloy. Si Eileen ang nagmamay-ari ng puso ko, papa. Hindi ko ito dapat maramdaman kay Brescia. Marahang tinapik-tapik ni Mr. Lee ang balikat ng anak.
Alam kong matalino ka at sa panahong ito, dapat mong gamitin ang talino mong iyon, anak. Huwag mong hayaang manig sa iyo ang kahinaan. Walang ibang maaapektuhan kundi ikaw rin. You should overcome problems, iho, instead of letting it overcome you. Ngayon kung talagang parehong matimbang sa puso mo ang dalawang babaeng iyon, one question will settle everything. Sino bang nasa tabi mo sa panahon na kailangan mo ng karamay? Sino ba ngayon ang mamahal sa iyo? At kung sakasakali ay handang mag-ingat ng pag-ibig mo? Matagal na napatitig si Alvin sa ama. Unti-unting tumimo sa isipan niya ang mga sinabi nito. Nagpatuloy sa pagsasalita ang kanyang papa. Hindi na dapat pang sabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin, Alvin. You're old enough to think by yourself. Marahang pinisil ng ama ang kanyang balikat at pumasok na ito sa loob. Naiwanan si Alvin na kahit paano ay gumanang loob dahil sa mga sinabi ng ama. Dumating ang takdang araw ng pag-alis ng mag-asawang Lee. Sumama si Brescia sa paghahatid sa mga ito sa airport. Pagkahatid ay kumain muna sila ni Alvin sa restaurant na pinakamalapit sa airport bago siya ay hatid sa boarding house. Ninaasahan niyang bago sila maghiwalay ng binata ay babanggit nito ang pag-expect nito sa pagsulpot niya sa bahay nito na dating nakasanayan nila bago dumating ang mga magulang ng lalaki. Ngunit umalis si Alvin na halos kumibudili at obvious ang kapormalan sa mga kilos. Kinabukasan, nagdesisyon si Brescia na hindi na lang pumunta sa bahay ni Alvin. Para ipagsiksikan niya ang sarili rito gayong halatang hindi na ito interesado sa naging setup nila noon. Siguro ay panahon na upang putulin niya ang kanyang kahibangan. Tutal kitang-kita naman na nakarecover na si Alvin sa pagkawala ni Eileen, kaya na hindi na siya nito kailangan. This time susubukan na talaga niyang ilayo ang loob dito. Subalit isang araw ay nagulat pa siya nang makita si Alvin na naghihintay sa labas ng opisinang pinapasukan niya. Hay, bati sa kanya ng lalaki. Kung kailan naman gusto niya itong iwasan ay saka naman ito nagpakita sa kanya. May hinihintay ka ba rito? Tanong niya na kunwari ay baliwala ang presensya nito. Kahit pa ang totoo ay natutuwa siya na makita si Alvin. Ikaw susunduin sana kita. Aayaing mag-dinner sa labas. Gusto sana niyang agad na maniwala sa mga narinig ngunit mahirap din ang magbaka sakali. Para ano? Sa halip ay naitanong niya. Wala lang. Para magkaroon tayo ng rason magkausap ng matagal. Matagal na rin tayong hindi nagkikita. Nagsalubong ang kanyang mga kilay dahil sa pagtataka. Tama ba ang naririnig niyang sinasabi ngayon ni Alvin? Subalit bago pa nakasagot si Brescia ay isang lalaki. Ang dumating, gwapo rin at matikas ang dating. Mabilis nitong iginiya sa siko ang dalaga patungo sa isang nakaparadang kotse. Tila hindi alintana ang presensya ni Alvin. Sorry, Brescia, sabi ng lalaki. May pahabol na bilin pa si boss. Thank you for waiting. Napahinuhod na lamang siya. Mabuting ang isipin ni Alvin na naituunan niya ang atensyon sa iba para umuiwas na ito sa kanya. Sa gayon ay mapadali para sa kanya ang lahat. Nakadama ng matinding panibigho si Alvin nang makita ang dumating, lalo pa nang sumama rito si Brescia pasakay sa kotse. Ngunit alam din ito na hindi nito lubos na masisisi ang dalaga kung ibaling na ito sa ibang atensyon. Matagal na panahon na rin nagtiis sa kanya si Brescia. Pagabag ang kalooban ni Alvin ng gabing iyon, pinasyalan niya ang kaibigang si Jan upang mapaghingahan ng sama ng loob. Pare, ano bang problema? Wala sa oras ay sumusugot ka. Naghahating gabi na halos. Simulang tanong ni Jan matapos siyang papasukan sa loob ng bahay nito. Humugot ng isang malalim na buntong hininga, nag-iipon ng lakas ng loob at saka nagsalita. Hindi ko maintindihan ang sarili ko dyan. Parang nasaktan ako nang makita kong may naghatid na ibang lalaki kay Brescia pa uwi. Kilala rin ni Jan si Brescia. Alam din ito na ang tinutukoy ni Alvin ay ang kaibigan ni Eileen. Kung may maghatid na lalaki, so what? Anong problema ron? Paano kung manliligaw pala? At kung gayon nga, paano kung magustuhan niya? Iyon ang problema. So what kung magustuhan? Ikaw na rin ang nagsabi nun na wala namang boyfriend si Brescia. Kaya natural lang na, shit Jan, mari ang puto niya. Hindi mo ko naiintindihan. Napakunot na si Jan. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Hindi ko alam. Shit talaga. Nahihilamos niya ang mga kamay sa mukha. Napatulala si Jan. Tapos unti-unting napangisi. That means only one thing pare. Hinintay niyang susunod nitong sasabihin. Nagsiselos ka. Halos hindi makapaniwala si Alvin sa narinig. Sabado ng gabi nang dumating si Alvin sa boarding house, ang sabi ni Mang Doro, maaga pa lamang ay umalis na si Brescia. Hindi sinabi kung saan pupunta. Pero nagbili na gabi na darating. 8:00 na noon ng gabi kaya nagpasya si Alvin na maghintay na lamang. Pinapasok at dinulutan naman siya ng pampalamig ng mag-asawang may-ari ng boarding house. Ngunit hindi nakaligtas sa kanya
ang pagbubulungan ng mga ito. Mailap din ang mga mata ng matatanda na pandalas ng sulyap sa itaas. Nang mahagip ng mga mata ni Alvin ang biglang pagsara ng pinto sa kwarto ni Brescia, nakitang-kita niya mula sa kinauupuan. Ang alam niya ay wala ng ibang tenant sa boarding house na yun. Mukhang si Brescia ho itong nakita ko sa taas. Akala ko ho ba ay wala siya? Panguhuli ni Alvin. Ang hindi pagsagot ng mag-asawa ay nagkumpirma sa hinala ng binata na naroon lamang sa kwarto si Brescia. Hindi naman siya pinigilan ng mga ito nang magsimula siyang humakbang pakit sa hagdan. Sino yan? Tanong ni Brescia nang marinig ang mga katok sa labas ng pinto sa kanyang silid. Si Alvin to Brescia. Buksan mo tong pinto. Katahimikan. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Hindi na kailangan pang anyayahan. Pumasok na si Alvin. Agad na umupo sa gilid ng kama ni Brescia. Nanot na pa rito ka pa, Alvin. Hindi ba dapat ikatiwa mo na tumigil na ako sa pagsusumiksik ng sarili ko sa iyo na hindi na kita ginagambala pa? Ano bang pinagsasasabi mo? At bakit mo ko pinagtataguan? Ganting tanong ni Alvin. Hindi siya kumibo. Sa loob ng ilang sandali ay nalitili lamang silang tahimik. Bakit ka nagkakaganito ngayon, Brescia? Napapitlag pa siya ng itaas ni Alvin ang baba niya at pinagmasdan ng kanyang mukha. Hindi niya namalayan ang paglabi nito. Unti-unting nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya napigilan na tumulo ang mga yun. Niyakap siya ni Alvin at hinagkang sa noo. Hindi na siya nagtangkang kumawala pa. Matagal kitang hinihintay na magpunta sa bahay. Ngunit nabigo ako. Nang hindi na ako makatatagal ay nagdesisyon ako na magtungo rito. Tapos ay pagtataguan mo lang ako. Ano ba ang problema? Baka makatulong ako kung ano man yan. Paano ba sasabihin ni Brescia na si Alvin mismo ang pinoproblema niya? Napapansin kasi niya na sa pagdaan ng mga araw ay lalo lamang lumalalim ang nararamdaman niya para sa lalaki. Nang tumigil siya sa pag-iyak ay kinulong ni Alvin ang mga palad ng mukha niya at matiim na tinitigan siya. Staying in my house permanently, Brescia. Let's keep each other's company. Mukhang hindi ka na masayang nag-iisa sa bahay mo. Kung paanong hindi na rin ako. Masayang nag-iisa sa buhay ko. Get your own maid, Alvin. Ayoko nang magpakatulong sa'yo. Pagkasabi niya na inilayo niya ang mukha sa pagkakakulong nito. Napatunga nga si Alvin sa sinabi niya. Ano ka mo? Ayoko nang magpakatulong sa'yo. At sinong nagsabi sa iyong katulong ang tingin ko sa'yo? Masyado ka naman yatang maganda at sexy para maging katulong ko lang. Oo nga naman, walang ibang may kasalanan kundi ako. Dahil ako ang nagpresenta sa iyong stop that bullshit, Brescia. Hindi tayo kailangang mag-away. Si Alvin naman ang pumutol ng sinasabi niya. I admit it's been like hell to me sa mga araw na hindi na kita nakakasama sa buhay ko. I want your company so badly, Brescia. Sabihin mong ganun din ang nararamdaman mo. Saglit lang na natulala si Brescia. Utos ng puso ay sinabi niya, I want to be with you, Alvin. Then move into my house right now. What? Nagulat siya sa biglaang desisyon niya. Yes, move into my house. Ganun lang, move into your house. We're not even married. Don't worry. We'll make the necessary preparations. I'll marry you. Hindi ako nag-propose ng kasal sa kahit kaninong babae, Brescia. Not even to Eileen. So you better think about it. Alvin, kapag hindi mo mahal ang isang tao, there's no point in marrying her. Hindi ako naniniwalang pag-ibig lang pwedeng maging dahilan para magpakasal ang dalawang tao at maging matagumpay ang kasal na iyon, Brescia. Are you crazy, Alvin? O baka naman gusto mo lang buhayin sa katauhan ko si Eileen? Kung gusto ko lang buhayin sa katauhan mo si Eileen, ay hindi na kita kailangang pakasalan pa, Brescia. I could have you anytime if I wanted to. As I have said, hindi ko naman inalok si Eileen ng kasal noon. That makes you special. That makes you special? Diretsuhin mo na ako, Alvin. Ano ang motibo mo sa pag-aalok mo ng kasal sa akin? Well, sinasanay na akong nasa bahay ka. Sa 2 linggong nasa bahay sina Papa at Mama ay naramdaman ko ang absent mo sa buhay ko. Besides, how could I refuse my mother who wants so much to marry you? Ganun lang. May dapat pa bang maging ibang dahilan? Kailangan pa bang sabihin ko sa iyong gusto kita? I admit I have liked you all along, Brescia. At mas natutunan ko lang napansin ang damdaming yun nang mawala si Eileen. Like lang ba? Hindi love. May panlulumong napasa isip si Brescia. Stop dreaming, Brescia. Mabuti nga'y may puwang ka sa puso ni Alvin kahit paano. Di ba't siya naman ang inaasam-asam mo? Bolta ng kabilang bahagi ng isip niya. I'm now ready to start a family, Brescia. Paano kung hindi tayo magkasundo? Magkakasundo tayo. Sa loob ng 4 na taon nating pagkikilala, ay tiyak na natin sa isa't isa na magkakasundo tayo. Hindi ganoon kadali ang magpakasal, Alvin. Baka nabibigla ka lang. I know what I'm saying. Kung companionship lang ang kailangan mo, Alvin, I'm willing to give it to you. Call it companionship, pero gusto ka lang pakasalan. Pagdiri nito. Para may mag-asikasa sa'yo. Para may makasama ka sa gagawin mo.
para may makatabi ka sa kama. Ang nalunas sa bibig niya bago pa niya napigil ang sarili. Bigla ang pagpukol sa kanya ni Alvin ng isang masamang tingin. Obvious na hindi nito nagustuhan ang huling sinabi niya. Don't you realize I'm trying to get a reputable wife? We could be happy together. Kung magpapakasal tayo ng walang pag-ibig, malabong maging masaya tayo. Aniya, unaware na paulit-ulit na lang ang mga sinasabi niya. Alam mo sa sarili mo na masaya ka kapag magkasama tayo. At ganon din ako. Love is something, yes, but definitely it's not everything to make someone happy. Ewan ba ni Brescia kung bakit siya nag-aaling lang tanggapin ang alok ni Alvin kayong sa ganitong pagkakataon ang pinaka-aasam-asam niya. Pero hindi niya inaasahan na mag-aalok ito ng kasal ng gayon galon lang. Napakasarap isipin na pakakasalan siya ni Alvin, pero mas masarap isipin kung gagawin nito yun dahil sa pag-ibig, hindi dahil gusto ng mama nito na gusto nitong magsimula ng isang pamilya. Gusto yan na kung sakaling pakakasensi ni Alvin ay dahil isa lang ang dahilan nito, na iniibig na siya nito. Nakalaan siyang maghintay, nakalaan siyang gawin ang lahat hanggang sa ibigin din siya nito. Pero hindi yata siya nakahandang pakasal sa isang lalaking alam niyang hindi naman siya iniibig. Sorry Alvin, the answer is really no. Pumuntong hininga si Alvin at walang sabi-sabing lumabas ng silid. Hindi maintindihan ni Alvin si Brescia kung bakit tinanggahan nito ang kasal na inialok niya. Modesty aside, pero ramdam niyang may pagtatangi sa kanya ang dalaga at nakatitiyak naman siyang magkakasundo sila. Anong laro ang gusto ngayon ni Brescia? Playing hard to get? Isang gabi ay nagulat pa si Alvin nang mapagbuksan si Brescia. Tuloy-tuloy na pumasok ang dalaga. Hindi nalingid sa kanya ang malamig na pakikiharap ng lalaki. Ibinaba niya ang kanyang magsusupa at nagtungo sa komedor. Nakasunod naman si Alvin. Nagbukas siya sa refrigerator at kumuha ng isang Coke and can at cake na nakita sa loob ng refrigerator. Hindi pa kasi ako kumakain eh. Nakangiting sabi niya. Napasyal ka. Sabi ni Alvin na formal pa rin ang reaksyon ng mukha habang sinusundan ng mata ang mga kilos niya. Matangpos nga namang tanggihan niya ang kaswal na iniaalok niya ito. Ay heto ngayon siya at kaswal na kumikilos sa bahay nito na para bang walang nangyari nung huling pag-uusap nila. 3 gabi na kasi akong tawag ng tawag sa'yo, wala namang sumasagot. Hindi ka din naman sumasagot sa text ko. Para ano pa? Ayoko nang magsayang ng panahon sa relasyon natin na wala na lang pupuntahan. Gusto kong pakasalan ka pero tinanggihan mo. So it's better to end whatever relationship we have. Alvin, I am satisfied with how things are going between us and I'm not asking for more. Hindi kumibo si Alvin. Naupo sa isang dining chair para sa kanya. Pinagpatuloy naman niya ang pagmerienda. Namimiss mo rin ba ako kaya naririto ka ngayon? Rin, hindi nakaligtas kay Brescia ang katagang iyon. Siya naman ang hindi nakakibo. Tumayo si Alvin at tumayo sa harapan niya. Bago pa siya makapiyok ay patayong hinapit siya nito sa bell. Pagkaway hinalikan siya sa noo. Tapos ay sa pisngi. Pumiksi siya pero hindi pa rin kumibo. Siguro deep inside you ay nagsisisi ka na tinanggihan mo ang alok ko. At kaya ka naririto ngayon ay para bawin ang pagtanggit mo. Ang kapal mo, sabi niya na sumimangot. Namimigla pa rin siya sa paiba-ibang mood ng lalaking ito. Niyakap siya ni Alvin ng mahigpit. Kaya tayo sa kwarto. Maya may sabi nito. Nabigla si Brescia. Namula siya sa pagtakbo ng malisyosa niyang imahinasyon. Agad siyang kumawala sa pagkakayakap ng binata. Bastos, akma siyang hahakmang para magtungo sa sala. Agad naman siyang napigilan ni Alvin at lalo siyang niyakap. Bitawan mo nga ako. Hindi ako nagpunta rito para bastusin mo. Hindi naman kita binabastos ha. Ang sabi ko ay magpunta tayo sa kwarto ko. At ano ang gusto mong ipahiwatig sa sinasabi mo yan? Hindi ba't kabastusan yan? Kailan pa naging kabastusan kung tutulungan mo akong linisin ang kwarto ko? Napamang si Rito. Ha? Yun ba ang ibig mong sabihin? Ano ba sa akala mo? Namimilyo ang ngiti ni Alvin. Inirapan niya ito. Sabay silang pumasok sa kwarto nito. Hindi man ganun kagulo ay kinakailangan pa rin ng woman's touch. Si Alvin ang unang kumilos. Kinuha nito ang sul na nasa isang tabi at inilagay sa tapat ng portrait ni Aileen at tumuntong doon. O bakit tanong niya? I think this has been to put away from now on. Ilalagay ko na sa bodega. Maingat nitong inalis ang nasabing portrait na nakasabit sa dingding. Pagkaway bumaba, I'll leave you for a while. Sabi nito at lumabas ng kwarto na dala ang larawan ni Aileen. Naiwan siyang naliligayahan. Wala na ang portrait ni Aileen. Sa wakas ay nagawa na rin niyang tanggalin si Al. Gusto niyang isipin na yun na ang simula ng pagbubura nito ng alaala ng dating nobyo. Hindi naman nagtagal ay nagbalik si Alvin mula sa lockdown. Her cosmetics, how should we discard them? I could use them, nasabi ni Brescia nang hihinayang siya sa mga iyon.
I don't want you using any of her things. You are not Eileen. You are so much better than her. And I want you to act that way, especially when you're with me. Seryosong pahayag ni Alvin. Inabot yasa sila ng maghapon sa pagliligpit. Nasa kunisina na sila noon at kumakain ng hapunan nang maisip niyang isatinig ang kainan ay nasa isip. Mabuti naman at nagdesisyon ka ring itago na lamang anumang makapagpapaalala sa iyo kay Eileen. Wala na siya. Bakit itatago ko pa ngayon? Hindi na siya kumibo. Nakapagdesisyon ka na bang pakasal sa akin? Nang walang kabugaboy, tinong ng binata. Ikinabigla pa ni Brescia ang tanong nito. Akala niya ay nakalimutan na ni Alvin ang tungkol doon. Ayan ka na naman. Yun na lamang naisagot niya. Dahil fact na nagpunta ka ngayon dito ay patunay kinakinukonsider mga proposal ko. We always like each other, Brescia. That would be enough for a start. Alright, you want to marry me. Pero kailangan bang may mangyaring consummation? Nagtakpas siya at nagkaroon ng lakas ng loob na itanong iyon kay Alvin. Napatitig ito sa kanya. Tapos ay muling bumaling sa kinakain. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Totoo sa loob nito ang sinabi. He desired her pero wala sa vocabulary nito ang pamumwersa. Ang tanging gusto ni Alvin ay yung palaging makasama si Brescia sa kanyang buhay, sa kanyang tabi. Maigi pa rin mag-isip-isip muna tayong pareho, Alvin. Ang tumirang magkasama sa isang bahay ay malaking ang kaibahan sa mabuhay na magkatabi sa kama. Alam mo ang ibig kong sabihin. Kung gano'n, what is the better idea than getting married? Well, napag-isipan ko na. Hindi tayo dapat na magpakasal para lang magkasama. But because we need each other's company, then I'm willing to move in. Let us live here together in your house, katulad pa rin ng dati. And it settled everything. Nagkasundo sila ni Alvin na mamuhay na parang mag-asawa. Ang pagtatabi nga lang sa kamang hindi nila napagkasunduan, hindi siya pumayag doon at hindi naman nagpilit ang binata. Sabado noon at nagtatanghalian sila nang may ibalita sa kanya si Alvin na totoong labis na nakapagpabigla at naghatid ng takot sa kanya. Darating daw mamaya si Eileen. Nabitawan niya ang basong hawak, bagyang tumapon ang laman niyon. Nasabi sa akin ni Jonelle nang magkausap kami sa phone na mamayang hapon ang arrival ni Eileen from Canada. Nag-long distance kasi sa kanya ang kuya ni Lawrence. Pinsan ni Lawrence si Jonelle, isang doktor at kaibigan naman ni Alvin. Nanliligaw kay Brescia si Jonelle ngunit hindi naman niya pinapansin dahil nga si Alvin ang gusto niya. Tumigil din ang lalaki ng panunuyo sa kanya nang matiyak na wala itong maaasahan. Kasama ba niya si Lawrence? Naitanong niya. A year ago ay nabalitaan lang nagtungo si Eileen at Lawrence sa Canada upang doon na magtago at mamimihan. Tumitig sa kanya si Alvin. Ani mo binabasa ang bawat ekspresyon na makikita sa mukha niya. No, dito ililibing si Lawrence. What? Nasangkot siya sa car accident. Dead on arrival na nang isugod sa ospital. My God, totoong nabigla si Brescia. Palagay ko ay kailangan ni Eileen ang presence ko. Gusto mo bang sumama sa pagsundo sa airport? Umiling siya. Nakakananin ba niyang makita ang posibleng back in each other arms na drama ni na Eileen at Alvin sa muling pagkikita ng mga ito? Ikaw na lang siguro, nasabi niya. Nagkibit balikat ang binata. Maiwan na muna kita. Pagkaway tumayo na si Alvin. Bakit? Nagtaka siya. Magpaparserve ako ng hotel suite. Doon tutuloy si Eileen. Jonelle wants me to take care of her while she's here. Alvin, should I keep on staying here? Napatitig ito sa kanya, tapos ay natawa. Of course, return. Para darating lang naman si Eileen. Stay. I expect to see you here when I come back. Tumango siya kahit sa kanyang dibdib, ay naroon pa rin ang agang-agam. Magbabalik si Eileen. Mawawala na naman ba sa kanya si Alvin? Ngayon niya pinagsisisihan na tinanggihan niya ang alok ng binata na magpakasal sila. Damang-dama niya ang insecurity na maaaring ibungat ang pagbabalik ni Eileen. Alas 8 ng gabi nang bumalik si Alvin, nakangiti ito nang bumungat sa kanya. Hinalikan siya nito sa labi. Napansin niya na may malalim at matagal kaysa dati ang halik na iyon. Nagugutom ka? Gusto mong ipaghanda? No thanks, kumain na kami ni Eileen sa hotel. Kasama na yaron ang parents ni Lawrence. Hindi na siguro kailangang itanong na masayang-masaya ka na muli siyang makita. Pagkasabi niya ay mabilis siyang kumawala mula sa pagkakahapit ni Alvin sa kanyang bel. Mabilis na umakyat siya sa hagdan. Mabilis siyang sinulnad ni Alvin. Mukhang nagsiselos ka. Napahinto ito sa sinasabi ng mapagmasdan ng kabuuan ng likuran niya. Noon lang ito napansin na napakanipis ang pantulog lamang siya. Max, sexy ka pala kapag ganyan ang suot mo, sabi nito. Saglit na napatigil si Brescia sa pagpanhik sa hagdan. Nang lumingon siya, ay nakita niyang pilyong pagkakangising ni Alvin. Pagkawayway-lisan na niyang pagpanhik upang magtungo sa guest room kung saan siya tumutuloy. Kung bakit sa katarantahan niya nang marinig kanina ang busina ng kotse ni Alvin, ay nakalimutan niyang magroba bago ito sa lubungin. Bubuksan na niya ang pinto ng hatakin ni Alvin ng kanyang kamay.
Let's sleep in my room, Brescia. Pabulong na sabi nito. Ewan kung dahil sa sensual na tinig at tingin nito sa kanya o dahil sa takot na muling pagbabalik ni Aileen kung kaya napahinuhod siya. Iginiya siya ni Alvin patungo sa silid nito. Agad itong isinara ang pinto. Tapos ay sumandal doon na nakakross ang mga braso sa dibdib at pinagmasdan siya. Bigla naman siyang natens. Umupo siya sa harapan ng tokador at kunwa ay nagsuklay. Alam mo, you're becoming sexier. Napapitlag si Brescia sa sinabi ni Alvin. Nakita niya nang humakba ang binata palapit sa kanya. Niyakap siya nito mula sa likuran. Hinalikan ang kanyang buhok. Tapos ay hinila siya nito patayo. Muli ay niyakap siya ng lalaki at bumaba ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Humakbang si Alvin patras habang magkalapat ang kanilang mga labi. Sabay silang bumagsak sa kama. Pinailaliman siya ni Alvin ang katawan nito. Pinaliguan ng halikang bukong mukha niya. Ramdam niya ang unti-unting pagtaas ng kanyang temperatura. Nagugustuhan niya ang ginagawa ni Alvin sa kanya. Kaya nang una niyang madamang tamis ng mga yakap at halik nito. Bumaba ang mga halik nito sa kanyang leeg, sa kanyang balikat. Ibinaba nito ang strap ng kanyang pantulog. Pinagsawa nito ang bibig sa kanyang makinis na balikat. Hanggang sa hindi na yata makapagpigil ay lubusan ang hinubad ang suot niya. Tumamba dito ang kanyang mayamang dibdib. Isara mo yung ilaw, anas niya. Nahihiya pa siya na makita ni Alvin ang kanyang kahugdan. No, I want to see you fully naked. Napalunok si Alvin nang makita ang kanyang kabuuan. Napapikit si Brescia. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata nitong nagpabagas sa pagnanasa. Natatakot siyang mabasa ni Alvin sa kanyang mga mata ang totoong dahilan kung bakit siya nagpapaubaya ngayon. Bukod sa nagustuhan niya ang ginagawa nito. Inihagis ni Alvin sa sahig ang kahuli-huli niyang saplot tapos ay mabilis itong nagalis ng sariling damit. At napatunayan ni Brescia habang buong pagsuyong inaangkan nito ang lahat sa kanya. Mistulang langit sa kanyang mga kapiling si Alvin. Puno siya ng kaligayahan ng makatulog ng gabing iyon. Are you feeling fine now? Tanong nito pagkatapos. Tumango siyang ngunit hindi pa ay magawang umiti. Babalik din ako sa punerarya. Matutulog lang ako ng mga ilang oras. Kailangan ni Aileen ang kasama. Bukas pa raw darating ang father at mga kapatid niya. Alam kong kailangan ni Aileen ng moral support. Hindi siya nakakaibo. Hindi niya alam kung hanggang saan at kailan nakakailangan. Ni Aileen si Alvin. Tumayo siya. I have to go. Baka malate ako. Habang papalis ay pinigil ni Brescia ang mapahiyak dahil sa matinding kabiguan. Inaasahan niya na matapos ang namagitan sa kanila ni Alvin ay sila lamang sasagi sa isipan ng lalaki. Pero mukhang imposible yun ngayong nagbalik na si Aileen. Breaktime nang makatanggap si Brescia ng tawag mula kay Alvin. Anong oras ka makakawi? The usual time, 7 o'clock, sagot niya. Okay lang ba kung hindi ako maghapunan sa bahay mamaya? Tanong ulit nito. No problem, sabi niya. Pero ang totoo ay nainis siya sa ideyang yun. Hindi nagtagal ang pag-uusap nila. Kung hindi makakasabay sa kanya si Alvin na maghapunan ay siguradong dahil kay Aileen. Kung hindi nga lang patay si Lawrence, ay malamang nung masabunutan na niyang babae niyon na kahit kailan ay kontrabida sa kanyang buhay. Pero sa Aileen nga ba ang kontrabida o siya? Sino ba talaga ang bida sa puso ni Alvin? At natatakot siya na magkaharap silang muli ni Aileen. Matagal ding wala silang anumang komunikasyon. Siguradong magkakaroon ng comparison between her and Aileen. Marami na siyang naisugol makuha lamang pag-ibig ni Alvin. Her pride, her virginity, and the whole future. Surely hindi na ngayon ang panahon upang umatras pa. Subalit bakit sa hinabahaba ng panahon at sa dinami-dami ng kanyang mga ginawa para kay Alvin ay saka naman parang gusto na niyang maduwag. Kabababa pa lang ni Alvin ng telepono ay muli siyang nahiga sa kama at nag-isip. Alam niyang nasasaktan si Brescia sa daloy ng mga pangyayari mula nang dumating si Aileen. Ngunit kailangan ni Aileen ang suporta niya at hindi na ito magawang pagkaitan. Hindi na niya dapat pang sabihin na palaging nagbibib sa kanya si Aileen at humihiling na puntahan niya ito. At bakit nga ba hindi pa rin na matanggihan ang dating kalibin sa kabila ng masasakit na pangyayaring idinulot nito noon sa kanya. At si Brescia, he desired her so much kaya kay dali niyang natukso nang makita ito sa manipis na pantulog. Ngunit natukso nga lang ba siya o nabuhay lamang ang tunay na damdamin niya sa dalaga ng mga oras na iyon. Sa panahon ng pagsasama ay napatunayan niyang higit pa sa mere companionship ang hinahangad niya mula rito. Gusto na itong katabi sa kama, hindi lang tuwing gabi, kundi sa bawat gabi ng kanyang buhay. Isinuko na ni Brescia ang pagkababae nito sa kanya. Naisuklay niya ang mga daliri sa kanyang buhok. Wala namang komplikasyon ang relasyon nila ni Brescia noon, ngunit bakit ngayon bigla itong naging komplikado? Dahil ba ngayon ay may involved na strong and deep feelings sa pagitan nila? Idagdag pa ang pagbabalik ni Aileen. Hindi niya mikakailang nagustuhan niya ang ginawa nilang pagminiig ni Brescia. At hindi niya maiwasang magkumpara. Paanong nangyari ng taglay niyang init
na tanging si Aileen lamang ang nakakapukaw noon sa kanya ay nagawa ngayong pukawin ni Brescia. Natitiyak niyang may nangyaring pagbabago sa sitwasyon at sa kanyang damdamin. Ang problema ay hindi niya alam kung paano haharapin ang pagbabagong iyon. 2 araw pa ang lumipas, tapos nang i-cremate ang labi ni Lawrence. Humimpi lang isang taxi sa harap ng bahay. Nagulat pa si Alvin nang makitang bumaba mula roon si Aileen. Nagmamadaling lumabas ang binata upang pagbuksan ang dumating. Napasugod ka, Aileen, may problema ba? Ngumiti ng mapait ang babae at saka nagsalita. Pwede ba akong dumito muna kahit ngayong araw lang, Alvin? Gusto ko munang lumayo pan sumandali sa mama ni Lawrence. Kapag magkasama kami ay iyak siya ng iyak. Pati ako ay nahahawa na. Casual na pinapasok niya sa loob ng bahay ang dating nobyo. Naupo ito sa sopa. Kapag umiiyak na siya, hindi ko maiwasang mahawa. Kaya nagpaalam na muna ako natutuloy sa bahay ng isa kong kaibigan. Okay lang bang mag-stay ngayong maghapon dito, Alvin? Ulit na tanong ni Aileen. Sure, bantulot na tugon ni Alvin. Bigla niyang naalala si Brescia. Baka maubutan ito ng dalaga mamayang pag-uwi nito galing sa opisina. Pero ang lang namang pahindihan niyang babae. Wala pa rin itong alam tungkol sa setup nila ni Brescia. Nagugutom ka, gusto mong kumain? No, I want to take a nap. Di sige. Inihatid niya ito sa guest room sa pagtataka nito. Ini-expect ba ni Aileen na pagkatapos ng mahabang panahon na nakalipas ay wala pa rin pagbabago at sa master's bedroom pa rin ito tutuloy? Ngayon pa man na hindi tayo ito nag-usisa. If you need anything, nasa ibaba lang ako. Nakangiting tumangulang ito. Isinara ni Alvin ang pinto ng lumabas ng guest room. Maghapon ding nakatulog si Aileen. Mag-aalas 3 nang lumabas ito ng silid at inabutan si Alvin na nasa kusina. Nagpa-deliver ako ng pizza. Let's have a snack before you leave, sabi ng binata. Umupo ang babae at agad na kumuha ng isang slice ng pizza. Taliwas sa isang babae na napabiyuda na nakakakain naman ng maayos si Aileen. Alvin, nasa na yung portrait ko sa kwarto natin. Napakunot na si Alvin. Gusto niyang mairita rito. She was speaking as if nothing happened in the past na hindi nito sinugatan ang puso niya. Sumulip kasi ako sa master's bedroom bago bumaba. Humina ang pagsasalita ni Aileen at napatingin sa kanya. Ani mo may gusto pa itong idagdag sa sinabi. Itinabi ko sa stockroom. Gusto mo bang kunin? Kung pwede sana. Dadalhin ko sa Montalban pag uwi ko. Uuwi ka sa inyo. Yun lang naman ang dapat. Ngayong wala na si Lawrence, there's nothing left for me to do but to go back to my family. Kailan ang uwi mo? Pagkatapos ng pasiyang kay Lawrence. Pwede mo ba akong ihatid? Sure, total ay may pinagkakatiwalaan naman ng akong tao na magmamanage sa opisina kapag nawawala ako ng matagal. Ngumiti ang babae. Saglit na tila nag-alin lang ang bago. Alvin, curious lang ako. May nakita kasi akong mga gamit na pambabae sa master's bedroom. At alam kong hindi akin yun. This is the time of revelation. Naisa loob ni Alvin. Kailangan na nga sigurong malaman ni Aileen ang tungkol sa kanila ni Brescia. Pumuntong hininga siya bago sinabi, Brescia and I are living together. Pasado 8:00 na nakauwi si Brescia. May biglang meeting kasi sa opisina at tumagal ng kung ilang oras din. Nakadama siya ng lungkot pagdating sa bahay. Wala si Alvin ngayong hindi ito pumasok upang makabawi sa naging pagod at puyat nito ng nakalipas na mga araw. Hindi siya dalawi ng antok kaya nanood na lamang siya sa kwarto nila ni Alvin. Hi sweetheart, batid sa kanya ng binata nang dumating ito banslang 11:00 ng gabi. Naghubad ito ng suot na polo shirt at slacks. Magsha-shower lang ako, sabi nito. Habang nagsa-shower si Alvin ay pinagpatuloy niya ang panonood. Maganda ang palabas at desidido siyang tapusin iyon. Wala pang 15 minutos ay muling lumabas si Alvin sa banyo. Naka-shorts na ito at walang saplot na pang itaas. Siya nga pala, pumunta kanina rito si Aileen. Hindi niya ikinatuwa ang narinig. The fact na nakita ito at si Aileen ay talagang nagdadala ng mumunting kirot sa kanyang puso. Nagsiselo siya kay Aileen. Hindi naman niya iyon masabi kay Alvin. Wala ba siyang karapatan kahit na nga ba na ipagkaloob na niyang sarili rito at naglilibin silang may tuturing? O mukha yatang hindi mo ikinatuwa ang pagparito niya? Hindi. Saglit siyang tumingin sa lalaki at mabilis ding binawi ang paningin at muling binalingan ang pinanonood. Mukhang masayang-masaya ka nitong mga nakarang araw na lagi kayong nagkikita ni Aileen. Hindi na talaga siya nakapagpigil kaya lumabas na sa kanyang bibig ang sama ng loob. Nagulat pa si Alvin sa sinabi niya. Nagsiselos ka ba? May karapatan ba akong magselos? Of course may karapatan ka, sabi ni Alvin. Kaso ay walang dahilan para magselos ka. Kung nagkikita man kami ni Aileen ay walang kulay yun. For all time sake lang yun. Isa pa'y babalik niya siya sa Montalban. Babalik siya sa Montalban. Yun ang plano niya. Matapos lang ang pasiyam kay Lawrence ay tutuloy na siya roon. Nagluwag ang kanyang kalooban dahil doon. Wala naman palang balak maka-stay ng Maynila si Aileen. Wala naman pala siyang dapat ikatakot. Napansin naman ni Alvin na nagliliwanag ang kanyang mukha. Niyakap siya ito at hilikan sa mga labi. Matagal, hindi na siya tumanggi pa.
Hanggang ngayon ba naman ay nag-i-insecure ka pa? Magkasama na nga tayo and I already told her about us. Halito nang magkasalas sila. Kung gusto mo, sumama ka sa akin bukas para magkita kayo ni Eileen. Sasagot pa sana si Brescia nang biglang tumunog ang cellphone ni Alvin na nasa ibabaw ng tukadar. Naunahan niya ito sa pagdampot niyon at binasa ang mensahe. Alvin, thank for slending me for your room today. I forgot to thank you. Eileen. Kumunot ng kanyang noo. Iniabot niya kay Alvin ang cellphone. Binasa nito yun. Napansin niya na parang biglang nabalisa ang mukha nito. Ano ibig sabihin niyan? Tanong niya. Hindi sumagot si Alvin. Yumin maghapon si Rito at nakitulog pa rito. Tumango ang binata. Napatitig siya kay Alvin. Tapos ay isang sampalang dumapo sa mukha nito na hindi niya napigilan. Mabilis siyang lumabas ng silid. Hindi nakasunod na biglang si Alvin. Hindi na siya sinundan ng binata. Maniniwala ba ko siyang magpapaliwanag ito? Alam nito ang mga nakaraang araw ay naging masakit na para sa kanya dahil sa pagdating ni Eileen. Ang malamang nag-stay pa ng buong maghapon ng dating kalibin ay sobra-sobra na. Inis na inis naman si Brescia sa kanyang sarili dahil kahit anong pilit ay kung bakit hindi siya ngayon maiyak. Naubos na yata ang luha niya. Kaya tuloy mabigat na bigat ng kanyang dibdib. Napagdesisyon niya na sasama siya kay Alvin upang makipagkita kay Eileen kinabukasan. Labag man sa kanyang kalooban ay haharap siya sa kaibigan o dating kaibigan sa mas tamang salita. Once and for all ay gusto niyang makita ang kanyang sariling mga mata kung sino ba talaga nagmamayari kay Alvin. Para sa gayon ay maging tiyak ang kanyang pagpapasya sa mga darating na araw. Nagtaka siguro si Alvin nang sabihin niya rito na sasama si Rito upang makipagkita kay Eileen. Inakala siguro itong hindi na siya sasama dahil sa di magandang nangyari sa kanila kagabi. Imagine, tinarakusan sila habang bago natulog kagabi. Pagdating nila sa hotel na tinutuluyan ni Eileen ay umakap agad dito sa kanya. Pero bakit sa halim na warm ay wala siyang anong nadama sa pagyayakap nila ng kaibigan. Tutik na marami silang pinagsamahan. 4 na taon silang magkasama sa boarding house. Dahil ba sa sitwasyon nila ngayon o dati ang kalibin ni Alvin at sila naman ngayon. Matapos ang disinserong batian at kumusta na inanyayahan sila na Eileen na pumasok. Ikaw, Brescia ha, sinamantala mo talagang pagkawala ko sa buhay ni Alvin para maka-eksena ka. Pabirong pagkakasabi niyo ni Eileen, ngunit labis ang epekto kay Brescia. Napatingin siya kay Alvin at nakita niya ang pagdidilim ng mukha nito, bagamat hindi nagsalita. Tamang-tamang dumating si Janelle kaya nagyaya si Eileen na mag-foursome sila. Nag-lunch sila sa restaurant na nasa ground floor lang ng hotel. Sa gitna ng pagkain ay lumabas na sila ni Janelle ang mag-partner at sina Alvin at Eileen naman ang parehas. Ewan kung sinasadya pero masyado ang pagnakaw ng atensyon ni Eileen sa binata. Nang tingnan si Alvin ay nag-iwas siya ng tingin. Hindi niya napigilan ng matinding panibigo. Sinikap niyang ipagbahalang wahala iyon. She tried to be reasonable. Kahit na nang mag-request si Eileen si Janelle na maghahatid sa kanya pa uwi dahil magpapasama pa ito kay Alvin upang dalawin ang pamilya ni Lawrence. Si Janelle nga naghatid sa kanya. Wala silang imikan hanggang makarating sila sa bahay ni Alvin. Pababa na sana siya sa kotse nang magsalita si Janelle. Katatapos lang nitong makipag-usap kay Alvin sa cellphone nito. Ipinasasabi nga pala ni Alvin siya ang maghahatid kay Eileen sa Montalban ngayong araw ding ito. Nagulat si Brescia ngunit hindi siya nagpahalata. Hindi kasi siya makawala kay Eileen kaya ipinasabi nilang. Patuloy ni Janelle lang hindi siya kumubo. Nakita niya na titig sa kanya ang lalaki. Kaya mo bang mag-isa? Tanong nito. Tumango siya. I'm fine, Janelle. Sige na. Tuluyan na siyang umibis ng kotse. Okay, sabi ni Janelle, pinaandar na ang sasakyan. Mabilis na pumasok sa bahay si Brescia at nagtuloy sa silid nila na Alvin. Ibinagsak niya ang katawan sa kama. Nagtataka pa siya na hindi na siya naiyak. Talagang nasaid na yata ang kanyang luha. Hinintay niya si Alvin, 1, 2, 3 araw. Sa pangatlong gabi, nagising siya ng madaling araw at parang noon lang niya na-realize na wala pa rin si Alvin. Napabuntong hiniyang napaupo si Brescia sa kama. Hindi na siya nagtataka kung maaaring tuluyan na siyang iwan ni Alvin. Siguro nga ay talagang si Eileen lamang maaari nitong mahalin. Nakadama siya ng matinding kirot ng dibdib. Nagulat pa siya nang may likod ang pumatak sa kanyang kamay na nasa kandungan. Marahan niyang pinunasan ng basang pituson. Buo na ang loob niya. Hindi na siya iyak. Tama na ang matagal na panahong pagka-martyr siya nang dahil kay Alvin. Kinabukasan ay may nagbasar sa gate. Mabilis niyang pinagbuksan na ng kung sino mang nasa labas. Baka si Alvin. Eileen, bulat na sabi ni Brescia, bakit hindi mo kasama si Alvin? Naiwan sa Montalban. Inaayos pa kasi ang mga papeles namin. Papeles? Yet to go na Eileen. Magpapakasal na kami. Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa. Tuloy-tuloy na Brescia si Eileen hanggang sa master's bedroom. Tila robot na napasunod siya.
Lilinisin ko ito para sa pagdating niya, sabi ni Aileen habang lumilibot ang tingin ito sa kabuuan ng silid. Dito uli kami titira after the wedding. Pagkuway humarap sa kanya, siguro naman ay hindi ko na kailangang sabihin pa ang gagawin mo, Brescia. This is too much. Pinukol niya ng nanunuyang tingin si Aileen. Bago ito lumabas ng silid, nang wala na si Aileen ay mataman siyang nag-isip. Kabibiyuda lamang nito ay mag-aasawa na agad. Kahit kailan ay parang walang pakundangan kung magdesisyon sa Aileen. Automatic ang nagdesisyon si Brescia. Mabilis siyang nag-impake. Hindi na niya kailangan pang hintay ng pagbabalik ni Alvin. Bakit kailangan pa niyang pagmukhang kawawa ang kanyang sarili? Si Mary Jane ang agad niyang pinuntahan. Dito niya inihinga ang kanyang sama ng loob. Walang kasalanan si Alvin, Mary Jane. Ako ang nagpilit ng sarili ko sa kanya. Nang alok niya ako ng kasal ay tinanggihan ko at ako pa ang nagsuggest na maglibin na lang muna kami. Ano ngayon ang plano mo? Tanong ng kaibigan. Uuwi na siguro ako sa Batangas, maybe tomorrow or the next day. Ayusin ko muna ang pagpa-file ng resignation sa opisina. Matagal na rin akong hindi nakakauwi sa amin. Kinabukasan ay nagpaalam na si Alvin kay Aileen na uuwi na. Tiyak na nag-aalala na si Brescia na hindi ako nakakauwi. So what kung mag-alala siya, sabi ni Aileen. Napatingin dito si Alvin. So what? Ni hindi ako nakapagpaalam na ihahatid kita rito. Tapos kay kung bakit inabot pa ako rito ng sama ng pakiramdam. Hindi naman ako makakontak sa kanya. Natural na nag-iisip na yun ngayon. Pinuntahan ko naman kahapon para ipalam na hindi ka kagad makakauwi. Nilinis ko pa nga yung kwarto mo. But I have to leave now. Umiling-iling sa Aileen. Alright kung magpipilit kay bahala ka. Pero gusto ko lang sabihin sa yung wala ka ng Brescia na madating nandoon. What? Patda si Alvin sa narinig. I told her na magpapakasal na tayo para sa'yo ng kusang lumayo para hindi ka na kailangang magpaliwanag pa. Lumapit si Aileen sa binata at yumakap dito. Alam kong ako pa rin ang mahal mo, Alvin. Kahit sinabi na si Brescia na ang mahal mo, I can feel it in you. Willing naman akong bumalik sa iyo. Total ay biguda na ako naman ako. Pero syempre ay kailangan mo munang idam si Brescia. Ayoko ng dalawa kami. Pilit inalis ni Alvin ang mga kamay ng babae na nakayakap sa batok niya. Nagkakamali ka, Aileen. Hibang ka kung yan ang iniisip mo. Mahal ko si Brescia at hindi ko siya ipagpapalit sa iyo. Yan ang napatunayan ko. Sa muling pagkakita natin, kung ano man yung mga pakikirami ko sa iyo during Lawrence Boreal, ay walang ibang kahulugan maliban sa kinukonsidera kong kahit paano. May pinagsamahan din naman tayo at walang sabi-sabing iniwan ni Alvin ang dating kalibin na hindi na nakapagsalita pa. Nagkamali si Aileen sa pag-akalang ito lamang maaaring maging babae sa puso ni Alvin. Namamatay rin pala ang pag-ibig. Ayaw na niyang sumama. Sawa na siya na lagi na lamang nasasaktan ng kanyang damin dahil kay Alvin. Bakit pa? Nagbalik na naman sa piling mo si Aileen. At talagang naniwala ka sa mga kasinungalingang pinagsasabi sa iyo. Kung may pakakasalan ako ay ikaw yun at wala nang iba. Napatitig siya kay Alvin. Totoo ba ang sinasabi nito? Baka binobola lang sila. Tapos ay niyakap siya ni Alvin. Mahigpit na mahigpit. Hindi naman niya pigilan ng mapahagulhol. Talagang hirap na ang kanyang kalooban at gusto niyang ilabas ang nararamdaman ng mga oras na yun. I love you, Brescia, and I'm willing to marry you kahit ngayon. Kahit noon pa, ikaw lang naman ang tumanggi noon. Mahal mo ako, parang hindi pa rin siya makapaniwala. Nakala ko ay alam mo na yun. Hindi mo sinasabi. Minsan ay hindi mo sinabi sa akin. I admit nung unay nalilito ako sa nararamdaman ko sa iyo. Kaya minabuti kong iparamdam na lang iyon sa mga yakap at halik ko sa iyo. Ganon, nakita niya na nakangiti si Abby. Napangiti na rin siya. Lunod na lunod siya sa labis na kaligayahan. Umupo sila sa sopa. Hapit pa rin ni Alvin ang mahigpit ang kanyang bewang. Ayaw talaga siyang pakawalan. Mabuti na lang nakita ka ni Janelle sa klinik ang pinagkonsultuhan mo. Nalaman niya sa gynecologist na tumingin sa iyong dinadala mo sa sinapupunan ng anak ko. Akin yan, hindi ba? Marahan siyang tumango habang nakatitig pa rin dito. Hinalikan siya ni Alvin sa noo tapos ay sa labi. Matagal. Kailangan pa talagang magpakasal na tayo. Hindi lang para may tatay na makikilala ang baby natin, kundi para patunayan ko sa iyo ikaw na ang mahal ko at hindi ka na nai-insecure sa pag-ibig ko sa iyo. Maluha-luha si Brescia sa sobrang kaligayahan. Nang ihiling niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Alvin, ay nakatitiyak na nga siyang siya na ang nagmamayari sa puso nito.